sir, isang magandang gabi sa iyo, sir, and sa ating mga viewers, and welcome po sa Usapang Hobby. Ako po ang inyong lingkod, na si Silverge. So, ang ating magiging special guest for tonight ay wala nang iba kung hindi si Mr. Gabriel Santos. So, kanyang ibabahagi ang kanyang karanasan sa mundo ng hobby. So, before we start, don't forget to subscribe or follow TikTok, Facebook, Instagram, and Facebook page, Silverge Toys and Gabla Family, para maging updated kayo sa aking mga toys, gunpla reviews, and usapang hobby episodes. So, sir, before we start, pwede niyong batiin yung mga gusto niyong batiin on this podcast. So, sir, take it away. Ngayon, good evening po sa lahat. Shoutout po sa lahat ng subscribers, supporters, and followers ni Sir Silverge. And syempre sa aking fiancé, shoutout sa aking napakagandang fiancé, wala siya, lumabas siya. Tapos syempre shoutout din po sa aming Happy Ali family, sa aming future ninong, si Sir Arnie, sila Kevin, si Sige, si JP, si Sir Mark Mediavilo. Shoutout po sa aming Happy Ali family. Yun po. Good evening po. Ayan. So, sir, to start off with my question. So, sir, before you became a collector or as a Gab Santos sa mundo ng hobby, sir, ano ba yung naging humble beginnings mo kung paano ka napamahal sa pagkokolekta at sa other hobbies na pinasukan mo? So, syempre nag-start yan, bata pa naman tayo, ganyan. Syempre, usually, um, kabataan natin, binibigyan ako ng parents ko ng toys. Na kunyari, hindi ko naman hiningi, Mm. tapos bigla, usually kasi mahilig po yung parents ko, kung familiar po kayo dun sa duty free sa Clark. Ayan. Mhm. Usually, pupunta po yung parents ko doon dahil medyo mas mura nga doon compared sa mga malls dito sa atin nung time na yon. So, kung Mhm. nauuwian nila ako ng mga laruan, na, syempre, nung bata ako, hindi ko pa naman kilala yung mga ano na yun. Basta sa paningin ko, maganda sila, like, laruan, ganito, ganyan. So, wala pa akong pakialam kung anong name noon, ano background noon, ganyan, ganyan. So, doon ako nag-start sa pagbigay-bigay sa ng laruan. Tapos, syempre, sa school, yan, pag may nakikita ko sa mga classmate ko or sa mga nakakalaro ko dito sa amin na, oh, wow, ang ganda nun. Parang, meron siya nun, ganito, ganyan, gusto ko din, ganyan. Tapos, nag-start talaga ako yung medyo nakakaintindi na ako. Mga siguro mga elementary days, ganyan. Elementary days ako nag-start na mahilig talaga sa mga toys. Ganun. Yun ang So aking. sir, 'di ba sa sa pagkokolekta mo nung kabataan mo, sir, ano po ba yung status ng lifestyle niyo nung panahon nung bata kayo? Kayo po ba yung tipong estudyante na talagang nag-iipon talaga para mabili yung gusto na collectibles, o nung time na yun is talagang nag-e-effort ka talaga by good grades para makakuha ng sarili mong collectibles? Actually, hindi ako makakaipon dahil hindi naman ako binibigyan ng baong pera. So, ang baon ko dati, lunchbox, yun, mga typical, like pritong hotdog, kanin, tapos magkukulay. Di ba, usually yung TJ, yung tender juicy, magkukulay pula din pati yung kanin mo. Ganon. Usually, ganun baon ko. Tapos Yakult, water jug, ganyan. So, wala talaga opportunity na makaipon. So, ang way ko lang para magkaroon ng gusto kong laruan, by hingi. Like, ma, pahingi akong ganito, pa, bili mo akong ganun, ganda ng laruan na yun eh, ganun. So, ayun, tsaka nung bata ako, medyo talagang spoiled ako. So, pero hindi ko naman nakukuha lahat. Not all. Pero kumbaga, most of the time, pagka sinabi ko na, pa, gusto ko ng ganito, like, ganon. Tsaka makulit po ako dati, like, kunyari di ako binili, iiyak talaga ako. Like, maglulupasay ako doon. Mabili mo ako na, gusto ko nito, ganyan, ganyan. So, ayun, ganon siya. So, laging hingi. Hingi. Tapos neto lang, medyo nung nagkaroon na tayo ng sariling income, ako na gumagastos. Kami na ng fiancé ko gumagastos sa mga hobbies na gusto namin, ganyan. Pero nung bata, talagang hingi lang. Ganun. Pero sir, ask ko na rin sir, 'di ba? Syempre nung kabataan natin, magkano lang naman ako kasi aminin ko baon ko lang dati 20 pesos, 50. Kasi nag-elevate pagdating ko ng Oo po. mga grade 1, 20 pesos. Pagdating ko ng grade 5, 50. Pagdating ko ng high school, 100. Ah, So sir, nung panahon ba sir na syempre tayo hindi natin pa nakukuha yung gusto natin noon eh. Ang nagiging resources natin yung mga magulang natin para mabili yung mga kailangan natin or yung mga luho natin. po. So dumating na ba sa point sir nung kabataan mo na yung mga nakikita mo sa mga iba mong kaibigan or kaklase, naging deprivement mo ba siya or frustration na nakukumpara mo na bakit sila meron nito ako wala?
Oo, dumating yung sa point na gano'n. Na, ang isa kong natatandaan, yung classmate ko na half Japanese, half Filipino. So, meron siya usually mga Mask Rider. Hindi ko makakalimutan yun kasi hiniram ko pa sa kanya yung Mask Rider Blade. Na hindi ko alam kung basta medyo maliit siya eh. Tapos may magnet yung paa niya, yung pwede mo i-magnet sa ano. Tapos para siyang ano, yung SFH ba yun? SHF figure something ganun. Tama ba? Basta ganun yung maraming articulations. So, Ay, hinihiram ko. SH Figure Arts. Ay, yun. Hinihiram ko sa kanya. Pero naman ako, like, uwi ko sa bahay, ingatan ko lang, ganto ganyan. Tapos papakita ko yun. Like, ma, tignan mo, parang hiniram ko to sa classmate ko, ang ganda, oh. Like, parang bili mo naman ako. Ganyan. Eh, syempre, nung time na yun, parang, baka mahal yan, ganto ganyan. Tsaka, syempre, nung time na yun, wala pa naman akong alam eh, na kung saan pwedeng bumili ng mga ganon. Kumbaga, lagi ko nakikita, pag dadalin lang ako sa mall ng parents ko, tapos, usually, di ba, pag alam nilang hihirit ka, talaga ilalayo ka, hindi ka idadaan doon sa toy store eh. Talagang ililigaw ka dun sa mall eh, para lang hindi kayo madaan dun sa toy store. So, ayun, medyo nalulungkot ako minsan pagka, kunyari, ano, gusto ko nun, pero hindi ako maibili. Eh, ganun talaga eh, kung ayaw eh. Di ba? Pero Pero dumating, pero sir, 'di ba? Pero sir, dumating na ba sa point sir na nasabi na ba ng magulang mo sa ito? O sige, papasok tayo pero ano wala tayong bibili na. Pero nung mara, nagustuhan mo yung item, mami, bili mo, bili mo. Maraming beses. Like, tingin lang hanggang tingin lang. Walang pera, hanggang tingin lang ha. Tapos, ano, hindi pwedeng, ano yun, hindi pwede walang dalang supot paglabas ng toy store. Ganun din, bibili din. Ganun Tapos din. favorite ano nila, 'di ba? Favorite na word nila. Sige, last na 'yan, last na 'yan. Last na Tapos yung yan, mga last na susunod yan. meron pa rin, 'di ba? Tama, ganun nga. Yung mga kabataan days. Hmm. Pero sir, 'di ba Sir Gab, 'di ba parang ma-share ko na rin sa iba na napakaswerte ng mga bata ngayon, 'di ba? Kasi kung kukumpara natin kasi ang henerasyon ng bata ngayon kumpara sa henerasyon natin, dati kasi wala tayong social media eh. Opo. So wala tayong other informations other than magazine and Yahoo forums. So ngayon kasi ang bata ngayon is masasabi natin na mas knowledgeable dahil may mga napaparoon silang YouTube, other social media platforms. Eh tayo talaga, hindi natin alam pala yung mga nilalaro natin, yung mga nasira natin laruan, yung Ah, pala yung ah, mga value, sir, di ba? Nag-agree ah. ka ba, sir, na malayo ang henerasyon natin para sa henerasyon niya? Sobrang malayo kasi dati may experience mo pa na ani. Kasi nga dahil hindi pa ganun kabumang internet dito sa Pilipinas, wala ka talagang pagkukuhanan ng information kundi magazine, yan, dyaryo, 'di ba? Usually may dyaryo, balita, ganyan. Pagka sa ano naman, K-Zone, 'di ba? Yung mga panahon na may K-Zone pa dati, Pati mga cheat codes, di ba? Oo, mga ganon. Oo, mga doon ka lang makakita na, oy, may ganitong game, ganyan, ganyan. Tsaka, makakita lang ako nung time natin ng bagong laruan kapag dadaan ka sa toy store. Tapos usually, dadaan ka sa toy store pag kanyari, kapapanood nyo lang ng sine. For example, dati natatandaan ko yun, parang nung nanood kami ng X-Men 3 The Last Stand, tama ba? Mm. Dumaan kami dun sa Planet Toy sa Santa Lu. Tapos ang nagustuhan kong Marvel, Toy Biz ba nun, ang Marvel Legends, hindi pa Hasbro. Yung Juggernaut Mm. na figure. Gustong gusto ko Oh, talaga malaki yun, yon. ha? Malaki Yung, yun. Tsaka alam ko, 300 lang ang Toy Biz dati hanggang sa naging 500, di ba? no, naabutan ko pa po mag 800 ata siya eh, parang 700 ganun. So Mm. parang gusto ko noon. Syempre nung time na yon, malaki malaki na yon. 'Di ba? Malaking halaga na yun Mm. eh. Kumbaga mahal na Tsaka si siya. Juggernaut doon sa wave na yun sa Toy Biz, kulang na lang masira na yung package. Sobrang laki Oo, niya, di ba? 'di ba Ganun siya ganon? talaga eh. Tapos, syempre, di ako bibili dahil mahal nga nung time na yun eh. Hindi, mahal-mahal yan para sa ganyang figure, ganito, ganyan. Tapos, yun, hanggang sa na-discover ko nga na meron palang Clark, may duty free na medyo mas mura compared dito sa atin. So, yun. Tsaka lang ako nakakahirit-hirit pagka dadaan kami doon. Pero when you speak of ano, 'di ba, social media, 'di ba? Sa mga bata napaka-advantage talaga dahil nare-review na nila kung ano yung mahal eh. So sa panahon natin, sir, kung meron ka mang matuthrowback na laruan ng laro at nasira mo na ngayon ang mataas ang value, ano yung laruan na yun at ano yung reaction mo doon? Na nalaman mo mahal siya ngayon. Hindi ko, hindi ko alam kung sobrang taas na nung value niya, pero nung nagtanong ako dati sa Green Hills,
meron akong nasira yung Statue of Liberty na ulo, yung playset nung X-Men. X-Men to ata. Ay, X-Men 1. Yung ang playset si Mm. Wolverine, si Professor X, tsaka si Sabretooth. Na Mm. yung ulo ng Statue of Liberty. Hindi ko naingatan Mm. yun eh. Like, ang ginawa ko nung bata ko, parang pinitirahan ko yun. Tapos hanggang sira-sira na yung, hanggang wala na. Naitapon na kasi nga sira-sira na eh. So, nung nakita Mm. ko siya sa Green Hills, sabi ko, kasama kasi yung fiancé ko, sabi, ay honey, nagkaroon ako nung dati ah. Parang, tas nung tinanong ko, parang correct me if I'm wrong. Hindi ko alam kasi matagal na rin yon. So, baka mas mahal na siya ngayon. Pero dati Mm. parang 4 plus ata yun. Mm. Nakabox pa siya. Nakabox pa. So, for sure, hindi naman ganun ang value niya nun eh. Tapos, Mm. ang medyo nakakasisi pa, meron akong binili mahilig ako sa statue, na mga Mm. statue. Yung Bishoujo na Thor, si Mighty Thor, si Jane Foster. Nung binili namin siya dati, 4-5 sa Big Boys. Tama ba? Yung sa Mm. sa Green Hills. 4-5 siya noon. Mga ilang Mm. years ago na ba yun? Mga 27. Basta ganun. Basta matagal-tagal na siya. Tapos nito lang, nung nag-Green Hills kami, nung tinanong ko ulit siya, nasa 10,000 to 11,000 na siya. So sabi ko, kung hindi ko pala siya dinispose dati, meron tayo 11,000 pag ngayon natin siya binenta. So, kumbaga talagang, ganun talaga pagka medyo nagiging rare yung mga items. Like, nagmamahal. Pero, kung hindi, nagko-kolekta ka para enjoyin mo para sa sarili mo, hindi para i-resell. Mm. Oh. Mm. Pero we speak of ano, 'di ba? When we speak of resellers, 'di ba? Siyempre ang mga bata, sabi ko nga, 'di ba? Advantage ang mga bata na mas na-anticipate nila eh, na yung mga nabibili nila is they have a chance to turn it into an investment, di ba? So Mm. sa atin, di ba, it's just only a pass for us eh. And merong iba na talaga na hindi lang ikaw ang nagiging sample na nagkakaroon ng regrets na sana hindi ko sinira, di ba? Di natin Apo. masisi kasi mga bata tayo, wala tayong info Oo. eh. So sir, di ba, na sinabi mo nga seller, di ba, na dati kasi, di ba, alam natin is pure enjoyment ang toys eh. And ang mga magulang nun is not that educated. Na sinasabi nga daw, ang laruan is laruan. Wala, Apo. kumbaga parang para sa akin na hindi respectable masyado ang laruan dahil para sa kanila sayang ang Apo. pagkasa ng laruan. So ngayon, it evolved into a big industry. And I don't know if you're going to agree with me on this or not. Na ngayon kasi ang panahon kasi ngayon, parang hindi na siya nagiging pagkasabi nating paglalaro or enjoyment eh. Nagiging turnout na siya into a business or Mm. sa mga ibang tao, di ba? So para sa iyo, sir, in your own perspective, ano ba ang tingin mo sa pagko-collect ngayon? Do you think nandun pa ba yung essence of enjoyment or it's pure business na lang talaga? Hindi eh. Hindi, sa ngayon kasi, yung mga gumagawa nga nun, yung ginagawa nilang business, yung toy industry. Pero meron Mm. pa rin na katulad nyo, or katulad ko, na Mm. na-enjoy talaga natin siya na, for example, ganda, buuin, i-display, ganyan, or isali sa competition, or kaya sa Marvel Legends, unbox mo, tas lalaruin mo. 'Di ba? Meron pa rin mga ganon. Pero ngayon nga, dahil sa social media, sa internet, yung iba nakakakuha ng idea na, pera, pwede pala gawing pera yon. Malaking industry pala yon na lalo sa mga rare na laruan, 'di ba? Like meron pa nga umaabot hundreds of thousands, meron pa siguro talagang sobrang rare na abot ng milyon para lang dun sa laruan na 'yun, 'di ba? So yung iba siguro dahil syempre hobby na din nila 'yon tapos at the same time source of income. So siguro 'yun na-enjoy nila. Pero nawala na kasi dati kasi masaya na tayo ng dati naman, di naman natin alam na magiging ano pala yun, business eh. Kumbaga sa atin dati, bili ka laruan, maging masaya ka, laruin mo, ingatan mo, or kung masira mo man, at least naging masaya ka. Na-experience mo, laruin yung Mm. laruan na yun. Ngayon kasi, Mm. hindi na. Kumbaga, ngayon nga, pag bibili ka ng laruan, parang iingatan mo talaga eh. Na, uy, baka pwede maging pera to, bebenta mo in the near future. 'Di ba? Tapos yung iba sasabihin, no, ano, sir, bigyan mo ko ng bagong box. Ayoko ng dent, di ba? Ayun, ganon. Ganyan, di ba? Sa Gundam lang eh. Di ba? Sa Gundam, ayoko po ng may dent. Kahit gagawin mo naman yan, bubuin mo naman. Di ba? Unless Di ibebenta ba? mo ulit siya. Di ba? Mm.
Pero sir, di ba, tanong ko na rin sir, di ba, nasabi ko nga, di ba, na yung sa market na rin sir, di ba? Pero di ba sir, dati ito naman yung question ko na, di ba dati tayo sir, kahit yung mga magulang natin, pag may gusto tayong isang laruan, talagang nagpupunta sa mga other malls or nag-venture talaga yung mga parents natin and us na makahanap ng toys na specific as much as possible na gusto natin. Pero Mm. ngayon kasi sir, di ba na it's different na mas easy yung accessibility na makakuha ng toys eh. So para sa sir, ano ba ang para sa mas pipiliin mo? Yung new generation ngayon na mas easy accessibility or yung panahon talaga na kulang na lang magsuntukan na lang tayo para makita yung gusto natin? Mm. Para siyang may advantage and disadvantages. Nung panahon kasi Mm. natin, na-enjoy natin na pupunta ka, gagala ka sa ganito para lang mahanap mo yung gusto mong laruan. Kumbaga, Mm. challenge yun eh. Like, oh, para makuha mo to, dadaanan mo tong mga process na to, kailangan ng mahaba, kung saan ka pupunta para lang mahanap mo yung gusto mong figure or laruan or kung ano man. Ngayon kasi, Mm. dahil sa social media, dahil sa internet, easy access, tatanong mo lang, parang search mo lang, o saan ba meron nito? Tapos, usually, di ba, sa mga Toy Kingdom, Toys R Us, meron ng Viber. Meron po ba kayong stock nito? Pasend po ng photo, tapos pa-reserve po, ito po yung pangalan ko, dadaanan ko po dyan. Dati kasi Mm. wala tayong privilege na ganun. Kumbaga parang sa inyo, 'di ba? Minsan nagtatanong ako, Sir Kevin, ba meron po kayong alam na ganito, ganyan? Parang saan po kaya meron? Ba, tapos Mm. puntahan ko po ganito ganyan. Dati wala. Kunyari sa panahon natin, meron ba akong Sir Silverge na tao? Sir Silverge siya po meron. Wala naman. Unless alam ko yung phone Mm. number, telephone pa nun eh, hindi pa nga uso or kaya text, 'di ba? So, Mm. advantage lang, mas madali lang siguro maghanap ngayon compared before. Hindi rin Mm. siya applicable sa lahat. For sure, meron, kahit naman advanced na yung era natin ngayon, meron pa rin na mahirap i-collect. Like, for example, Mm. yung shoes, hindi mo naman siya pwedeng orderin lahat online. Talagang meron pa rin na pumipila sa labas. Tapos, pag pila mo sa Mm. labas, hindi rin 100% sure na makakakuha ka nung sapatos na yun eh. 'Di ba? For Mm. example, sa Gundam, P Bandai ang mahirap i-collect. 'Di ba? P Bandai, mga P Bandai ang medyo hard to find, hard to buy, ganyan. Yung mga Mm. ganun, yun. Parang mas Mm. nakaka-enjoy lang yung dati. Kasi dati, parang, 'di ba, sabi nga nila, kung hindi mo naman alam, hindi makakapagdulot ng harm sa yun eh. So, kung halimbawa ako, hindi ko naman alam na may bagong Marvel Legends. Tapos hindi ako nakabili nun. Nung time na yun, hindi ako masasaktan kasi hindi ko naman alam eh, unless makita ko siya. 'Di ba? Kung nakita ko Mm. na siya tapos biglang, ay sayang, hindi ako nagkaroon. Sayang naman, sana bumili ako nung time ako, alam ko lang eh. 'Di ba? Eh ngayon Mm. hindi, makikita mo na agad parang Marvel, Hasbro is releasing ganito ganyan. Bandai is releasing ganito ganyan. Abangan mo na 'yon, paunahan na kayo online or kung saan man i-release na toy store, 'di ba? Parang ganoon, Mm. mabilis na kasi dati wala. Talagang Mm. kailangan mong pumunta. Mhm. Pero sir, 'di ba usapang seller pa rin or usapang market pa rin sir, 'di ba? So sir, nabanggit mo yung salitang P-Banday, 'di ba? Hmm. So, 'di ba sa market kasi ng online, it's very convenient na sabi ko nga dahil isang click mo lang papunta na sa bahay mo yung item mo, 'di ba? Opo. Nakikita ka na ng mga masahe, babayaran mo na lang yung shipping. Siyempre, ang P-Banday is isa rin sa mga hot topics din eh. Dahil siyempre, merong iba na nagustuhan nila ang P-Banday shop dahil nga mura siya at may mga nilalabas silang exclusive characters na hindi mo nakikita sa regular store. So sir, 'di ba, meron tayo ditong nagiging topic na kung saan na talamak din ang scalper market, 'di ba? Na Naku po. talagang pag nakita natin naglabas ng piraso ng ganito, tapos makikita na lang natin sa bansa natin na for example, yung P-Banday na ganitong item 800 lang sa P-Banday, tapos makikita na lang natin dito sa Pilipinas doble, triple ang presyo. So dati kasi nung panahon natin, Sir Gab, 'di ba? Nakikita natin sa mga shops 'yan, lalo na sa Green Hills, 'di ba, nakalat at marami tayong options at makakakuha tayo ng T-Banday na okay yung presyo. So para sa iyo sir, ngayon sa henerasyon natin ngayon, anong masasabi mo na ganito na yung nangyayari sa market ng T-Banday? Actually, sige, ibang example na lang kung ano, pinakamalaki example, PS5.
'Di ba? Mm. Nung nirelease yung PS5, onte, limited ang stocks. So ano ginawa ng mga scalpers? Binili yung stock. Kahit sa Data Blitz, sa Game One ka pumunta, halos wala ka talagang makukuha. So ginawa, 'di ba? Binili ng binili. Oh, tapos tsaka may ibebenta, may 60,000 pa ata nagbebenta nung dati, 60, 70K para sa PS5, 'di ba? Tapos syempre, dahil kumbaga, sabihin na natin, as a gamer, kumbaga, nando ka sa geek world na Mm. gusto mo talaga siya. Minsan, may mga Mm. talagang pera, kakagatin yun. Na, 'di ba, Mm. parang kumbaga, ano ba, like, ginawa yun para dun sa mga gamers, para sa talagang yun ang gusto, yun ang hobby. Naintindihan ko Mm. naman na nasa third world country tayo. So talagang maraming gagawa talaga niyan. 'Di ba? Piracy lang eh. Piracy, ang daming namimirata. Hindi ko rin naman masisisi kasi hindi naman lahat tayo privilege. Kumbaga, Mm. halimbawa, sabihin mo sa akin, bebenta mo ako ng, kunyari, P-Banday, benta mo kunyari, yung P-Banday na ibebenta mo sa akin, talagang one of a kind, yung talagang lima lang ang ginawa ng Banday nun sa buong mundo, tapos ibebenta mo siya sa akin ng 1 milyon. Kung mayaman ako, baka. Pero kung hindi naman ako ganun ka-privilege, anong gagawin ko? 'Di ba? Di wala. Kumbaga, okay, sige, kung ganyan kamahal, kumbaga, ititimbangin mo rin kasi kung worth it ba siya or hindi eh. 'Di ba? Mm. Kumbaga depende Mm. rin sa status mo. Like, Mm. idedepende mo yung pagbili mo or yung hobby mo sa status mo. Hindi naman po pwedeng, gusto ko mag-Gundam, gusto ko puro P-Banday lahat ng kit na i-collect ko or gagawin ko. Tapos hindi mo naman yun kaya, 'di ba? Mm. So, medyo Eh, paano, Sir Gab, mahirap kung eh. halimbawa, magka-counter question ako na, halimbawa, talamak to sa social media. Halimbawa ako, reseller ako, bumili ako ng P-Banday, niscalp ko yung item, tapos 800, bebenta ko sa'yo ng 2,600. Ngayon, may mga nagre-reklamo na tao na, kinuha mo lahat yung item sa P-Banday, ganyan-ganyan, inubos mo lahat, di mo kami tinirab, magulang ka, binibenta mo ng double yung presyo. So, bilang ikaw as a regular collector, ano yung two sides of opinions mo regarding sa ganitong klase scenario? And ano ba yung best remedy para maiwasan yung mga ganitong klaseng mapag-usapan or kumakalat na toxic topics sa social media? Doon muna tayo sa kung maiiwasan ba siya. Dito siguro Mm. sa Pilipinas, or sige, kahit sa buong mundo, kahit naman sa ibang bansa, merong mga gumagawa ng ganyan eh. So, sa Mm. pag-iwas, medyo mahirap talaga. Unless Mm. magpasa ng batas na, oh, lahat ng bibili ng laruan, nasa batas yan, kada isang tao, isa lang ang pwede mong bilhin, hindi ka pwede mag-hoard. Ganyan. Mm. So, kung iiwas, mahirap. Mahirap siyang iwasan na meron at meron talagang gagawa at gagawa niyan. Unless, Mm. kaya lang naman nangyayari yun dahil syempre limited ang stocks eh. Pero kung halimbawa sabihin natin marami namang stocks, maiwasan yun. Yun siguro yun kung baga, wala na magiging limited edition, wala na magiging rare. Yun siguro pwede mo maiwasan. Pero hanggat merong mga items na limited edition, na rare, mahirap siyang iwasan. Lalo, kunyari, hindi ka naman kolektor, ginagawa mo siyang Mm. business, 'di ba? So, paano pa ma-enjoy ng totoong collector or ng totoong hobbyist yung mga bagay na ginawa para sa kanila? Kung gagawin mo yun na, oh, hindi, para gusto kong kumita eh, gagawin ko to. Ito yung magiging market ko, puro collector. Maraming, gagawa to ng paraan para lang mabili yung gusto nila. Yung Mm. pag-iwas, medyo mahirap yun. Baga, Mm. medyo imposible pa siya sa ngayon. So parang kumbaga, Sir Gab, ang meaning mo is kahit anong makita man tayo ng OP masyado na item, kumbaga parang nasa sayo na yun kung kukunin mo yun. Kasi di ba pera mo yan eh. Oo. Kumbaga kung magrereklamo ka lang din lang doon sa nagbebenta at siya yung nakakuha ng item, parang di ba parang useless din yung pagrereklamo mo kasi pera niya yun eh. Mm. Di mo siya madidiktahan sa decision niya kung magkano niya binili at magkano niya ibebenta. Tsaka di ba negosyo niya yan. Kung ayaw mo bilhin, di ba parang sa akin advice ko na lang, kung namamahalan ka, wag Oh, mo wag mo bilhin. bilhin. Scroll down ka. Pero kung ibabash mo lang din yung tao, magta-turn out din yan into an unhealthy argument. Ang mangyayari is, lalo na mga Pilipino, gusto lagi, di ba? Gusto lagi mga issue, di ba? Tapos makikisama doon sa issue, di ba? Tama ba ako, sir?
Kasi hindi ko sinasabing tama yung ginawa niya. Pero for sure, before niya nakuha yun, syempre, may siguro pinaghirapan din niya makuha yung kung gaano man kadami yung ano na yun. Pero siguro, dahil nga pa dala ng pangangailangan or dala ng gusto niyang negosyo, gagawin niya talaga Mm. yun. Kumbaga, di ba? Mm. Oo nga, pera mo yun, pero hindi mo man lang ba naisip yung ibang talagang mag-e-enjoy dyan? Kumbaga ganun eh. Mm. For Mm. example, katulad ako, 'di ba? Ang meron ako hinahanap na kit na limited lang yung stocks which is yung full armor na Double Zeta, yung Fuzz na exclusive Mm. lang po pala sa Toy Town. Hindi ko alam na exclusive lang siya sa Toy Town eh. Wala pala sa TK tsaka sa TRU nun eh. Eh, 'di ba sabi Mm. niya wala na. So nung naghanap Mm. ako, kahit nung nagpatingin ako sa tito ko sa Japan, talaga palang ganun na yung price like 12,000. So sabi ko parang Mm. hintayin ko na lang ulit mag-reissue kung magre-reissue man pero hindi ko siya para bilhin ng ganong presyo. Kasi magkano lang naman yung brand new nun parang 5 plus nung nilabas Mm. siya. Parang ganun lang. Tapos ibebenta mo sa akin ng 12K. Hindi reissue na lang. Diba? Kung alam mo naman Mm. na magre-reissue. Pero kung halimbawa sabihin na natin na talagang hindi na magkakaroon. Kumbaga talagang Mm. never na magkakaroon. Last na talaga Okay, yon. pagpalagay natin, Sir Gab, na inaabot pa ng mga 5 to 10 years bago magkaroon, di ba? Yun talagang kating-kate ka na, di ba? Yun, Ayun. possible, di ba? Oo. Kung depende din sa sitwasyon mo. Ngayon, kung kating-kati ka na at parang ikamamatay mo na hindi ka magkaroon nun at meron ka namang pera, edi why not? Sige, bumili ka. Gusto mo, bumili ka pa ng 10 kung marami kang pera eh. 'Di ba? Pero kung gagawin mong uutangin mo pa yung pera para lang magkaroon ka nun, medyo ano ka na, magdalawang isip ka na. 'Di ba? Mm. Mm. Ganun. Pero sir, 'di ba, question ko na rin sir, 'di ba? Kasi syempre I'm in the market, syempre nasa retailer market ako eh. At bawat tao na nakakausap ko is iba-iba ang nagiging concern regarding sa reseller at scalper market. So sir, 'di ba, meron na kasi ako nakakausap na galit siya sa scalper. Galit na galit siya sa reseller eh. Kasi nga daw kinukuha niya lahat yung stock, tapos binibenta niya ng mas mahal. So itong kausap ko na to, sabi niya, sige, para matalo natin yung mga scalper, para mapabagsak natin sila, sige, bibili ako ng item tapos bebenta ko ng pabagsak para matalo sila or para mawala sila. So para sa iyo sir, doon sa sinabi ng tao na yon na bababaan ko yung presyo para mawala sila. So para sa iyo sir, ano ba ang magiging advantage and disadvantage na to? Do you think na malaking epekto ba to sa merkado ng larangan ng laruan ng sikat? Number one, pag ginawa niya yun, siya din lugi. Ibebenta niya ng palugi para lang mawala yung kalaban niya, 'di ba? Oh, di lugi Mm. din siya. Halimbawa, sabihin natin sa kanya bumili lahat. At halimbawa lang, for example, meron tayong tig-sampung full armor na double Zeta. Oh, tapos kunyari ang Mm. benta ko 6,000. Tapos sabi mo, di sige, tatapatan ko yan, bebenta ko sa akin ng ano lang, 5K. O 1,000 agad yung ano, kasi ang goal mo, mapabagsak ako, 'di ba? O, kunyari binenta mo, Mm. sige, sa'yo bibili lahat, naubos yung 10 agad. Nalugi ka, tapos syempre dahil wala nang stock sa'yo, pwede ko pa itaas ng presyo yung sa akin, pwede, dahil wala na sa'yo eh. 'Di ba? Parang Mm. nangyari ngayon, 'di ba? Dahil limited yung stock, ang ginawa 12,000, 'di ba? So kunyari, halimbawa ako, marami akong pera. Sabi ko, sige, bilhin ko yung 12,000 na yan. Kung halimbawa, alam ko hindi magre-reissue, 'di ba? Lugi ka din Mm. naman. Like ikaw rin malulugi nun. So, Tsaka 'di ba parang kahit sabi mo na kahit parang balik presyo kahit SRP, 'di ba parang ang mangyayari is 'di ba parang nabili mo lang din na parang sabi natin balik taya, 'di ba? Tawag mahaba. ng balik taya, 'di ba? Pero Oh. parang nalabas pa rin nun sir, 'di ba parang naapektuhan pa rin yung market, 'di ba? Kasi parang nagkakaroon ng unhealthy competition. Oo, kasi dapat naman talaga hindi ginagawa yun eh. So, kumbaga, halimbawa, sabihin normal na pagbebenta. For example, sa TK, kung ano lang nandun, bilhin mo ng, kunyari, ako, isa lang naman ako. Kung hindi naman yan ang negosyo ko ha. For example, o di bili lang ako isa, ganun. Hindi ko para ibenta. Kumbaga, yun yung ano kasi, yung iba ginagawa, binibili nila para i-resell. Yung mga Mm. katulad natin na collector or na-enjoy talaga yung mga laruan na mga action figures, binibili natin siya dahil masaya tayo eh. Masaya tayo pag nakakabili tayo, nalalaro natin siya. Hindi para ibenta natin. 'Di ba? Mm. Kumbaga magkaiba talaga ng mindset. Pag ginawa mo siyang negosyo, ang mindset mo, bibili ako ng marami, tapos ibebenta ko.
Pero ang mindset ng Mm. mga collector, na katulad natin, collector or hobbyist or yan, ang mindset Ma-enjoy. natin, oo, ma-enjoy. Bibili ako, di ba, sabi nga ni Sir Bitoy, si Michael V, di ba? Siya, ina-unbox niya lahat. Kumbaga, hindi siya, siguro, ewan ko kung meron siyang mga mint and box, pero siya, sabi niya, ginawa tong mga to para laruin. Di ba, Mm. enjoyin mo. Enjoyin mo, wag mo tanggalin mo sa box, laruin mo. Di ba? Mhm. Kumbaga, kung wala ka namang Tsaka plano, parang ano iba. sir, 'di ba? Tsaka parang ano sir, 'di ba? Babalik tayo dun sa pera mo yan, choice mo yan. Mm. Kahit anong digta sa'yo ng tao, walang makakapigil sa'yo sa gusto mong gawin. Unless na lang kung yung tao na yun may inambag sa pera mo, yun, may karapatan siya magsalita para sa'yo, 'di Oo. ba? At Oo, saka isa pa sir, sa side naman ng reseller, kung bibilin mo yung item at ibebenta mo, walang masama rin doon, pero benta mo ng tama. Hindi yung, mm. for example, yung aerial, bibilin mo ng 1,000 tapos bebenta mo ng 2,000. Parang ano yun, 100% return of investment. Plus 1K agad eh. Sir, sa next question natin, sir, about pa rin to sa ano pa rin sa market sa industriya ng toy specialist sa Gagla. So sir, 'di ba sa nakikita natin sa social media na isa ang Pilipinas sa mahina ang reading comprehension. Hindi lang sa mundo ng Gantla pati rin sa ibang industriya. So sir, the question is, sir, iba po ba ang definisyon ng pagiging isang scalper at reseller o pareho lang ang kahulugan ng dalawa? Hindi. For me, magkaiba. Kasi pag sinabi mong scalper, yun yung, for example, ako scalper ako. Ang gagawin ko, pupunta ako ng, for example, Toy Kingdom SM Mega Mall. Tapos, for example, merong hype na hype doon na item. Ang gagawin ko, bibiling ko siya lahat. As in, talagang walang matitira. Tapos, ang gagawin ko, ibebenta ko siya ng talagang ridiculous price. Para, syempre, Mm. alam kong, ay, hindi, mga collector to eh. For sure, ano to, may mga pera. O kaya, gagawa to ng mga paraan, mabili lang yung gusto nila. O kumbaga, kahit ibenta ko siya ng, kung magkano ko man siya gusto, meron at merong bibili. Kasi nga, dahil hype siya eh. 'Di ba? Yung reseller naman, for example, ako reseller, meron akong nakukuhanan ng stock. For example, meron yung Marvel Legends na to or Gundam na to, may makukuhanan akong stock na kumbaga yung factory ba? Tama ba? For example, 'di ba kung sa factory yung galing, mas mababa yung price compared dun sa standard, 'di ba? So, kunyari, gagawin ko, ibebenta ko lang siya na may konting tubo. Kumbaga, ano pa, medyo tawag dito, medyo okay pa yung gagawin mong tubo. For example, tutubuan ko lang siya ng 20 pesos. Yung ganun, okay lang siguro. Yun ang reseller. Kumbaga For, parang ano siya, Sir Gab, parang pwede ko ba i-add na parang sila yung second option mo pagka oo, ganun. naubusan ka Kumbaga, ganun. ng SRP, di ba? Oo. For example, wala na sa SM Mega Mall or wala na sa kung anumang branch. O, si ganito, nagbebenta, ano lang, may dagdag lang na 20 pesos. O, reseller Mm. yan. Legit reseller. Mga ganun. Mhm. Mhm. Pero sir, 'di ba nabanggit na natin yung scalper at the seller, 'di ba? So, 'di ba bilang syempre sa mga market sir, 'di ba, na to be a reseller, 'di ba dapat 'di ba hindi lang yung stocks yung meron, hindi lang yung puno eh. Dapat puno rin yung pasensya mo sa Oo. pagbebenta rin 'di ba ng produkto sa market, 'di ba? So, sir, natanong ko na rin 'to sa mga naging guest ko. So, bibigyan kita ng dalawang senaryo. So, isang senaryo na, syempre, halimbawa ako, scalper ako o ba reseller ako, masyado akong malaking tumubo. 'Di ba? Ang tubo ko is, 'di ba, palagay natin na double the price. Tapos, syempre, magtatanong ka, Sir, ganito kasi yung presyo niyan eh. Pero ang intention mo is constructive hindi para sirain yung market niya. Paano getting question? Sir, bakit ganito yung presyo mo? Mataas, ganyan, ganyan. Yung isang scenario, sasabihin, ay sir, kasi limited stocks lang, tsaka ito lang kasi yung hanap buhay ko, tsaka marami rin kasi ako expenses, yung mga tax ko, tapos ito yung binabayaran ko, ganyan-ganyan. Siyempre may mga expenses yan eh. Yun yung other side. Pero yung other side, pag nagtanong ka, sasabihin, kung ayaw mo sa presyo ko, huwag kang bumili, wala akong pakialam sa'yo. Mm. So, anong masasabi mo sa dalawang senaryo na to? At ano yung opinion mo rito about ito sa senaryo na? Dun sa nag-explain kung bakit, kumbaga meron Mm. siyang explanation kung ba't niya binebenta ng ganong kamahal. Tapos versus Mm. dun sa, halimbawa, parehas ko silang pinagtanungan. Syempre dun ako Mm. bibili sa may maganda explanation. Ba't naman ako bibili?
Kunya, tinanong ko lang, tapos babarahin mo ako ng gano'n na kung ayaw mo ng presyo, talaga hindi ako bibili sa'yo. Kasi una sa lahat, rude ka magbenta eh. Diba? Ba't ako bibili sa'yo? Siguro, bibili lang ako sa'yo kung talagang wala na akong option at gustong gusto ko yung item na yon. Kumbaga talagang wala na akong mapagkukunan eh. Yun lang siguro Mhm. yung last option ko. Pero kung gano'n, hindi na ako bibili sa'yo, doon na lang ako sa may explanation ako kaya niya ginagawa ito, gato ganyan. Kasi ito lang yung source of income niya, wala siyang pinagkakaabalahang iba, ito lang talaga yung bumubuhay sa kanila. Mas doon ako bibili compared doon sa rude. Diba? Kung Mhm. parehas naman silang ano, doon ako sa medyo maayos ka usap. Mhm. Pero minsan sir, 'di ba merong ibang senaryo, 'di ba na bawa mabait yung reseller, minsan na-trigger, 'di ba? May ganito senaryo sir, pwede mo kung i-critic kung mali ako, 'di ba? Kaya minsan di mo rin masisi yung iba na rude sumagot, 'di ba? Meron kasi minsan na nagtatanong, bawa nag-post ako. Hmm. Oh, ito yung instruction, naka-post na. Bawa nakalagay last price. Tapos sabihin, sir, may tawad pa ba? Ay, 'Di ba? na-experience Tapos namin merong yan. ibang post na may mga ibang post na halimbawa ano, magpo-post ka na kung ano yung nandun sa stocks, yun lang yung meron kami sa store. Tapos ang sasabihin, Sir, may Barbatos Lupus Rex ba kayo? Pero wala nakalagay dun sa stocks, di ba? So ano mo sabi mo rin minsan? Di mo rin, at sa tingin mo minsan, di ba, may pagkukulang din yung minsan nakikipag-usap? O may problema lang talaga yung mismo nag-reseller? O case to Ayan. case talaga? Diyan na nga papasok yung reading comprehension. Pero minsan kasi may mga tao din naman kasi na ano, kumbaga naninigurado lang. Kumbaga talaga baka Hmm. kasi mamaya nalakalagay lang yan dyan pero dahil nga gustong-gusto mo yung item na yun, kumbaga naninigurado ka lang na ay baka meron na sila, hindi lang na-update yung kumbaga yung post. Pero iba na Mhm. yung, for example, talagang kukulitin mo, sir, baka naman, nakatago pa dyan. Iba na yon. Kumbaga, basahin mo na, sir, ayun na nga, nilagay ko na nga dyan eh. Diba? Kumbaga, Tapos minsan yung dahil, tipong ano sir, no? Sir Gab, no? Tapos yung tipong in-screenshot yun. Ba yun naman yung may caption, yung kinlik mo. ah, Tapos saka-screenshot, tapos nakalagay, sir, magkano po? Pero nakalagay doon sa... yun. Dahil na-experience na namin siya, medyo nakaka-relate ako. Yung talaga, kunyari, sabi ko, ano ba to, honey? Nilagay na ko na nga, yun na nga yung last price. Tatanungin pa sa akin, last price. Alam mo, kumbaga, kung, kung halimbawa, hindi lang ako matino, like, gusto ko siyang sagutin na, sir, di ka ba nagbabasa? Ayun na nga, oh. Parang gusto ko siyang ganun eh. Kunyari, may nagtanong na ganun. Pero hindi, syempre, dahil kailangan nating maging civil eh. Kumbaga, syempre tayo nagbebenta. Kumbaga, dapat maging maayos ka pa din. Pero minsan ganun talaga, like, yung inis mo, tago mo sa sarili mo, like, sarili mo na lang. Ganun. Tsaka sir, di ba minsan, di ba, lalo na kapag halimbawa, di ba, meron ding iba sabihin na basahin mo, nandiyan yung details, di ba? Tapos ang lalabas, sama naman ang ugali nito, Rosero. Tapos i-screenshot ka, pa-post ka pa social Ipopost ka media. pa. No? Minsan nakakasama yung Ah, ganun, di ba? oo. Eh, wala, ganun talaga eh. Like, eh, iba-iba din talaga yung tao, pero wala. Kailangan talaga natin maging civil sa isa't isa para lang maging peaceful lang lahat. So Pero, sir, 'di ba, after din sa sa market na tour, 'di ba? So parang sa akin lang din sir, 'di ba, in terms of sa mga reseller, 'di ba, na bilib ako doon sa iba na kahit alam mong mahina magbasa yung isa, 'di ba? Yung patuloy pa rin na, "Hi sir, good evening." May smile pa, no? "Hi sir, mm, good AM." Kasi di po sagutin mo lang, "Sir, wala tayong stock." Pero mas mm, maganda construction dun, sir, di ba, na kaysa maka-offend ka ng tao na, "Sir, wala po tayong stock eh." Mas maganda, if you want to know more about sa mga stocks namin, magbigay ka na lang ng link. Di ba minsan ganyan mm, yung best solution. Di ba kaya sa mga call center, di ba, na for convenience, na kung gusto makita yung stock namin, ito yung link namin, ito yung page, ito yung pictures namin, kung saan mo mm, makikita. Di ba minsan mas maganda na walkthrough natin sila mm, kesa na iyan natin sa i-demean natin sila na mm. huwag ka nang bumili kung ano, wala akong pakialam sa'yo. Kasi magsalita ka ng Oo, tama. bad words. Ang mangyayari lang sir is ang magiging result niyan is bababa rate mo sa online shop mo, masisira credibility mo, wala na bibili sa'yo. Tama ba ako, sir? Oo, tama. Tsaka, konsensya mo na yun. Grabe kung gano'n ka makitungo sa ibang tao. Di para namang sama-sama mong tao nun. Diba? Bibili na nga lang sa'yo, kaawayin mo pa. Diba? Tulungan na lang natin. Like, sir, kung gusto nyo, pwede nyo po i-check sa ganito, ganyan. Baka meron silang stock. Pero kami talaga, wala. Ayun. Pwede Mhm. naman, kumbaga, explain mo na lang na maayos. Kung Mhm. talagang makulit siya, di, huwag mo pansinin.
Oh, 'Di pwede ba? naman, di ba? Oo, 'di ba? Like, ang kulit nito, sige bahala ka na nga diyan. Pero sir, di ba, to proceed with the next question, sir, di ba? So after, siyempre, sa market, sir, di ba? Babalik tayo sa'yo. So sir, di ba, nakita ko rin yung naging ano mo eh, naging journey mo sa hobby. Siyempre, nagkolekta ka rin ng ano ng Bakugan, nagkolekta ka rin ng Battle Bidaman. Hmm. Siyempre, napasok mo lahat yan, nagkolekta ka ng Toy Biz. So, dito sa mundo ng Gunpla, sir, paano mo napasok tong hobby na to? And paano ka mas napamahal at mas nag ano pa, mas nag-pursue pa na mas pagalingin yung ano mo, building skills? First of all, ang unang-unang mukha lang siyang Gundam. Ang unang-una kong Gundam figure, yung mga nabibili pa sa palengke. Na nung time na yon sa paningin ko, robot lang. Mga plastic robot yan Mm, eh. Okay, so for sure mm, hindi yun, kumbaga peke yun kasi sa palengke binili tapos hindi ko pa naman alam na kung may Bandai ba nun or something. Ang unang-una kong legit na Gunpla na nabili yung Strike Freedom Gundam na hindi ko na mm, maalala kung anong grade siya. Pero ang bumili sa mm, akin nun is yung lola ko. Lola ko. So, mm, tapos, kaya kung ba't pa ako mas lalong, kung bakit ko pa mas lalong nagustuhan yung Gundam, ang una kong napanood na Gundam anime is yung Gundam Seed. mm, Gundam Seed Destiny, tsaka Gundam Double O. Simula nun, mm, nahilig na talaga ako sa Gunpla. Pero hindi pa sa pagko-customize. Kumbaga, natutuwa lang ako na astig yun Parang astig yun sa anime, astig yung pag nakakita ko nung yung mga nakadisplay sa mall, yung mga binebenta, mm, ganyan. So, kumbaga, parang mas naano ko na, oy, gusto ko nun. Parang astig, tas binubuo siya. Diba? Ang mm, natatandaan ko pang binubuo dati, Zoids. Tama ba? mm, Zoids. Tapos ano pa no, mm, may de baterya, tapos meron yung depihit, yung maglalakad siya, ganon. Yung Tommy ba? mm. Takara Tommy din ata yung brand. Di, Tommy yun, pa rin. yun. So, Mm, mas na ano lang ako sa Gundam hobby nung 29, hindi. Kailan ko ba siya? 2018. 2018, mm, dun lang ako naglakas ng loob mag-customize. Ang mm, usually is nagsa-snap build lang talaga ako. Ang huling-huli kong ini-snap build before ako nag-customize yung Gundam Double O Diver Sky ba yun? Tama ba? Yung sa Double O Sky. Double O Sky, yun yung huli kong snap build before ako nag-customize. High grade yun, high grade. Tapos di Mm, nakita ko sa Facebook nung time na yun na nag-post yung Gundam Philippines na merong GBWC. Tapos di mm, na-curious ako. Sabi ko, ano yung GBWC? Ganyan, ganyan. Di binasa ko. Sabi ko, honey, parang okay to Parang gusto ko sumali dito Nung bata po kasi ako, medyo maano na rin ako sa art. Hindi lang ako sobrang galing mag-drawing or mag-paint, ganyan. Pero may pagkaganon ako. Hindi lang sobrang professional nung gawa. So, medyo may background na ako sa pagpipaint, pag-drawing, ganyan. So, nung nabasa mm, namin yung GBWC, Hani, sali kaya ako? Sabi kong ganun. Sabi niya, sige, try natin. Di, nagtanong-tanong na ako. Yung classmate ko po nung high school, nagbibuild din siya ng Gunpla. Nagka-customize din siya. Pero hindi siya mm, sumasali sa mga competition. So, nagtanong ako sa kanya. Sabi ko, bro, mm, ganun, parang familiar ka ba sa ganito, ganyan. Kasi may nabasa ako, GBWC. Hindi ko alam kung ano yun eh. Sabi niya, ano yun, competition yan. Ang nagja-judge doon si Meijin Kawaguchi. Eh, nung time na yun, hindi ko pa siya mm, kilala. Sabi, sino si Meijin Kawaguchi? Ano yun, sa Bandai, ganito. Parang kilala yun, ganyan, ganyan, ganito, ganyan. Sabi ko, okay pala, Japanese yung magja-judge. Nung time na yun, medyo wala pa kaming capability na makabili ng kit. Kasi medyo, aminin man natin sa hindi, mahal na hobby ang Gunpla. Kasi 'di ba? mm, Di sabi ko, ma, may gusto akong salihang competition eh. Sabi ko, Gundam. Sabi, ano yun? Basta mga robot po na kino-customize. Sabi niya, sige, mm, ano ba yan? Sabi ko, ma, pwede bang di ko pa sinabi yung presyo. Siyempre, bakit di agad pumayag eh. So, sabi ko, ma, samahan mo kami. Punta tayong Toys R Us. Doon na po na kami sa Toys R Us sa Robinsons Galleria. Di mm, tingin-tingin kami doon, ganyan. Nung time na yon, ang
parang nirewatch ko lang ulit, yung Gundam Double O. Which Mm. is nandun din yung favorite na Gundam ko of all time, yung which is yung Exia. Gundam Exia, ang paborito ko talagang Gundam. Di, punta Mm. kami doon sa galeria, ganyan. Tingin lang muna ako dito Di, nakita ko, di syempre, perfect grade na Exia. Di, syempre, laki ng box nun eh. So, yun agad yung makikita ko. Honey, yun yung gusto kong Gundam yung Exia. Sabi ko, yun kaya isali natin sa GBWC. Sabi niya, sige, Mm. tignan natin. Tapos tinanong ko dun sa sa merchandiser. Sabi ko, sir, magkano po yun? Mm. Din nakalagay nung time na yun, 14,995 or 99 something. Basta 15. Ngayon kasi bumaba, parang naging 13 eh. 13,9 Mm. something. Kasi, ayun. Di sabi ko, ma, nakakita na ako, ma. Sabi ko, ay, yun no. Sabi, magkano ba yan? Sabi ko, ano po, 15, ano, 15,000? Ang mahal-mahal naman no, ganun, ganun. Sabi ko, ano ma, credit card na lang, ano naman, hulugan na lang. Ano, sabi ko parang, pagka hulugan ko na lang sa ipon. Kasi nung college naman ako, nung college, may baon na ako. So, medyo Mm. nakakaipon na. Ma, hulugan ko na lang, sige na. Di, pumayag naman siya. Di, sige, bumili, ganyan. Naiuwi ko na yung kit. Doon na nag-start yung journey ko as a modeler na nagko-customize talaga. Wala Mm. pa akong background. Marunong ako mag-spray paint pero hindi like hindi ko kaya kunyari pinagamit mo ka ng spray paint tas para makuha ko yung airbrush finish. Hindi ko kaya 'yon. Kumbaga, ano Mm. lang okay pa familiar ako mag-spray paint ganito ganyan. Pero nung time na Mm. yon wala akong idea sa airbrushing, sa hand painting ng gunpla kasi pag hand paint medyo mas mahirap 'yun dahil kailangan hindi makikita yung brush strokes. 'Di ba? Kumbaga kailangan lapat 'yan. Di search ako. Kaya paano mag-customize ng gunpla, ganyan, ganyan. Ang unang-una kong YouTuber na pinanoodan na nagko-customize, si Jenik. Korean modeler siya. Jenik, Maker, like Mm. Gunpla, ganyan. Yun lagi, like, like, sabi nga nung fiancé ko ngayon, parang, ano ba yan, paulit-ulit pinapanood mo, parang nakakasawa naman. Kasi, hindi ako nagtatanong kung paano yung ganito, paano ganyan. Gusto ko Kumbaga ako doon mo yung, kinukuha yung techniques and oo, motivation. ganon. Kumbaga parang, paano kaya niya ginawa yun, ganito, ganyan. So, nung medyo confident na ako, hindi ko pa ini-snap build yung Exia. Like, nabili pa lang namin siya. So, Mm. medyo confident na ako. Sabi, honey, bili ako airbrush. Nung time na yun, hindi pa talaga ako maalam sa airbrush na kailangan mo ng compressor, yung talagang matinong compressor. So, ang nabili naming airbrush nun, yung compact pa na compressor, which is yung dire-diretso, yung talagang Ah. hindi siya mag-iipon ng hangin, talagang dire-diretso lang siya. So, yun yung Mm. unang-una kong experience sa airbrush. Tapos, ang unang-una kong paint na nabili, Zerk. Zark. Zark Mm. na paint. Di tanong ako doon sa nagbebenta ng Zark na paint sa Messenger pa nun eh. Ang kausap ko si si De La Sir Cruz. Dave. Ayun, si Sir Dave. Akala ko nga Mm. una sa kanya yun siya may-ari kasi Cruiser, binaliktad lang. Hindi pala siya talaga yung may-ari. Kumbaga, inaano lang din niya, ini-introduce lang din niya yung Zerk. Isa kaya tanong ng Mm. tanong, sabi ko, sir, paano ba to ganyan? Parang ilang PSI po ba kailangan para maibog ako ng maayos, ganito, ganyan. Sir, ganito, ganyan. Kailangan, 15 to 20 PSI. Dahil nga compact yung compressor, di wala, Di 15 mo to 20. matansya. Oo, sabi ko, 15 to 20? Wala naman. Ano lang to, red button lang, tapos gagana na siya. Di search ulit ako. Sabi ko, meron palang compressor na gano'n, yung may gauge na matatansya mo kung gaano kalakas yung hangin, ganyan, ganyan. Pero nung time na yon sabi ko, hindi, sige, mag-settle na lang muna tayo. Like, eto muna. Kasi okay naman eh, bumubuga naman siya eh. Basta mailapat ko lang na Mm. maayos yung paint, okay na siya. Di yan, Mm. customize ako. Ginawa ko yung Exia, hanggang sa natapos ko sa mga 6 months, kasama yung diorama. Ang Mm. diorama nun, nakuha ko, yung idea ng diorama nun, nakuha ko dun sa Awakening of the Trailblazer. Yung final fight ni Setsuna dun sa Elses. Ay, yung ba yung binubulaklak na yung katawan ni ano? Yung may bulaklak sa gitna ng space, tapos Ah. nagpapasukan yung mga ganon. Yun yung diorama ko Ah. nung GBWC 2019. Di, Mm. ayun na, natapos ka na, 6 months. Di, honey, natapos ka na. Ayun na, di, manghang-mangha kami, like, may LED,
May ilaw yung buong Exia eh. Buong Exia may ilaw, tapos pati yung ginawa kang diorama sa likod, yung transparent na acrylic, may ilaw din yun para parang ang sinisimulate niya yung GN drive particles. Di ganun. Mm. Tapos ay, sabi ko, ay, ano na, ano na, October na nun, diba? October 2019, which is yung GBWC 2019 na. Tapos yun na-meet na namin si Mr. Kawaguchi. Doon ko din na-meet si Kevin Flores, yung magaling na modeler doon, yung bata. Ayun, na-meet ko na siya, oy, Kevin, ganda ganyan. Parang, yun, kwento din siya, Kuya Gab, yan si Mr. Kawaguchi, ganyan, ganyan. Tapos nagpa-picture pa kami, may picture pa kami ni Kevin nun, kasama si Mr. Kawaguchi, ganyan. Mm. Tapos doon ko din na-meet si Sir Alex, si Mr. Ten, si Mm. Alex, That's real. ayan, yon. Siya kasi yung ano eh, siya yung katabi namin sa pila eh. Siya yung nauna siya before ako. Tapos ang entry niya nun yung Zaku. Zaku na Mm. ano, yung nakaupo sa parang may machine gun, ganyan. Sabi ko, galing gumawa nito ni Sir parang realistic, ganon. Di, syempre, dahil first competition ko yun eh. So, doon ako napasok sa New Pero Challenger. anong feeling nung napasok ka sa new challenger? Siyempre, first timer, eh. Di may iwasan yung unang ano, di ba? Unang experience, di ba? How's the experience? Kumusta? Kinakabahan ako nung time na, hindi naman ako sisinungaling. Sabi ko naman kay Honey. Sabi ko, Honey, gusto ko manalo. Pero kumbaga, lagi namin pinagpe-pray, Lord, tulungan niya kami na matanggap namin yung result ng competition, manalo man or matalo. Kasi nga first time namin yun eh. Tapos ang kasabay Mm. pa nun, kaya medyo nahihiya din ako kasi nagvo-vlog kami nun, which is yung Gunpla by YG. Tapos Mm. tinawag pa kami ng host sa stage, ay, mga YouTuber. Ganun. Akala naman sobrang sikat na YouTuber eh, kasi simula pa lang namin mag-YouTube. Ganyan, ganyan. Tapos, edi yun, kinakabahan ako lalo. Tapos may hawak kaming camera, pinagtitingin na kami ng mga tao. Ano ba yung ginagawa? No? Tapos doon ka din na-meet si Sir Eugene Bataler, tama ba? Bataler, yan. Doon ka Mm. siya na-meet. Tapos, pati si Sir Andy, ganyan. Sir, ano ginagawa niyo? Anong channel niyo? Ganyan, ganyan. Mas lalo ako kinakabahan kasi hindi naman ako sanay natin inaano ng mga tao, ganyan. Syempre yung kaba ko tapos honey, si Mr. Kawaguchi sila yung magjo-judge ganyan. In-entry na namin, 'di ba? Ano 'yan, parang sir, entry niya na diyan tapos pipicturean, 'di ba? Pagka picture, sir, dali niyo na dito, dito yung space niyo, ganyan. Tapos ayusin niyo na, bawal po kayong tulungan ng kasama niyo, kailangan kayo lang mag-aayos, magpo-post. Pero sir, 'di ba nung 'di ba syempre finishing touches, 'di ba? 'Di Ah, ba Sabado finishing touch, 'di ba? Tapos judging, 'di ba? Nung time na nung naggagala na si Kawaguchi, ninenervous ka na no pag nilalaro oo, yung kasi entry. parang tinitignan niyo na. Parang ano Tapos, di ba tatlo sila, si Mr. Kawaguchi, tapos yung isang nakalimutan ko pa yung Japanese din, yung nag-judge dati sa GMKC. Tapos yung Mm. isa na Filipino, yung nakasalamin, Mm. nakalimutan ko yung pangalan ni Sir. Tapos di Mm. tinitignan. Ganyan, tapos, di ba si Mr. Kawaguchi kasi hindi pa nagsa-start, lumilibot na talaga siya. Like, titignan niya na isa-isa yung kit, Mm. ganyan. Usually, ganun siya eh. Tapos, tawa pa kami nung time na yun kasi napapirmahan namin yung box ng Exia na ay may Mm. pirma ni Mr. Kawaguchi pati yung ano namin yung pin ng GMK ng GBWC. Tapos yun, tas Mm. sobrang kinakabahan ako. Tapos nung awarding date na, di nagbe-vlog pa kami, binablog namin yung nangyayari doon sa event, ganyan. Tapos di mag-announcement na. 'Di ba ang una nun yung new challenger sa mga bata. Yung Mm. kids division muna, ayan. Eh, syempre ako doon ako sa 20 and up, 20 pataas. Yan, Mm. inihintay ko, ganyan. Eh di, syempre, babanggitin yung third place. Ay, mga ano muna, tawag dito yung, Mga 8th place, yung ayan, consolation. yung consolation prize muna, ganyan. Hindi ako binanggit hanggang third place. Sabi, ay, honey, wala na to. Parang, ano to, bagsak. Ganyan. Teka, okay lang. At least na-experience natin mag-customize ng gunpla tsaka maisali sa competition. Okay lang yan. Second place. Ang second place na si Sir Daryl Alfeche. Yung gawa niya yung Barbatos tsaka Gusion Rebake tsaka yung isa. Basta magkaganon. Tapos Mm. first place na. Kaya wala na talaga. Biglang tinawag, sabi, entry number 13 ba ako? Nung nakalimutan. 13 ata eh. Entry number 13. Gabriel Angelo Santos. Hani, nanalo tayo, ganun. Tapos, syempre, parang, hindi ko inaasahan, what? Nanalo tayo, ganun, ganun. Parang, okay. Na-goosebumps ka din, Oo, tinawag ka. parang, tapos wala na akong, ano nun, ang katabi ko pa nun, yung isa ko na-meet din, katabi ko siya, tapos sabi, uy, nanalo ka. Tapos,
hinahanap ko. Ang layo ko eh. Pero ito yung stage. Tapos nandito ako. Ang pasokan nandito sa kabila. So, umikot pa ako pa ganun. Tapos pag ikot kong ganun, so, ganun, parang, tapos hindi ko pa, kinamayan ka pa si Mr. Kawich, tapos binigay sa akin yung hindi siya trophy yung plaque kasi walang trophy yung new challenger plaque lang plaque na nakalagay Mm. champion ganyan tapos binigay sa akin tapos di ko mahawakan na maayos kasi nakangatog pa ako tapos di ba may ano yan yung price na worth parang 12,000 pesos ata na mga Gundam hits hindi ko Mm. na maano kung saan ko ilalagay tapos tuwan-tuwa ako ani nanalo tayo ganun ganun tapos ayun sobrang saya lang na yung first custom ko tsaka first na sali ko, nanalo. So talagang sobrang memorable nun. So hanggang ngayon, pag ano, pinapanood ko pa dun sa luma naming YouTube Pero yung channel reaction na. ng ano mo no, ng fiancé mo no, yung reaction ni Yasmin na nanalo na papashed to tears ba ganun. Hindi siya umiyak kasi ano hawak niya yung camera namin Nagbina-vlog niya yung nangyayari. Tapos maririnig mo dun sa mic, so, nanalo si Honey, ganoon. Parang maririnig mo dun sa mic, nanalo si Honey, ganoon. Tapos tuwan-tuwa siya, ganoon. Tapos sabi ko, "Ay, Mhm. congratulations, pagbawa ko, ganoon." Tapos tuwan-tuwa ako. Tapos parang hanggang umuwi kami, nakangiti ako, ganoon. Mm. Tapos Pero still ayun. ka sir, 'di ba sa dito sa naging experience mo sir, 'di ba? Na 'di ba yung mga ibang builders kasi dito sa Pilipinas, 'di ba? Ang naging perspective na kasi na ay ayoko sumali, collection lang naman ako tsaka para sa magagaling lang naman yung competition. Mm, So para sa sir, 'di ba, na on your first experience na nanalo ka na hindi mo in-expect pero binigay mm, sa iyo. Talagang ang kasabihan, pag talagang pinagpursigihan mo ang isang bagay at mahal mo ang ginagawa, magkakaroon ng rewards yan in the future. mm. 'Di ba? So para sa sir bilang isa sa mga nanalo ng GBWC, ano ba yung mga may iwan mong advice para sa kanila lalo na sa mga new aspirants na ganito yung naiisip na gustong sumali at yung mga takot sumali ng GBWC? Number one, dapat hindi ka matakot sumali. Kumbaga, sumali ka, manalo man or matalo, tanggapin mo. Kumbaga, kung Mhm. matalo ka man, ibig sabihin, kahit naman yung mga nananalo 'di ba? Marami pang room for improvement. So, kumbaga, Mhm. hindi naman porket natalo ka, yun na yun. Kumbaga, ay, give up na ako, ayoko Mhm. na netong Gundam kasi mahirap pala eh. Ganito, 'di ba? Mhm. Mahirap siya pero nakaka-enjoy. Lalo kung actually hindi siya mahirap kung na-enjoy mo yung ginagawa mo eh. Kumbaga siguro ano lang, ang pwede lang mangyari sa'yo, it's either ma-burnout ka dahil ano ba, maglilihan na naman ako, itatanggal ko na marks, maglilihan na naman ako, magpa-primer pa ako, magmamasking pa ako, pagka-mask, magpa-panel line pa ako, tatap coatan ko pa, mga ganun. Kumbaga, kung gusto mo yung Mhm. ginagawa mo, ibigay mo yung 100% mo. 'Di ba? Pero Mhm. wala naman din pumipili ko. Halimbawa, kayo sir, sabihin ko, hindi ko, halimbawa kayo nagsa-snap build, pero hindi talaga kayo nagko-customize, pero nagsa-snap build kayo. Kumbaga, hindi ko ipipilit sa'yo na, hindi, Sir Kevin, sumali ka, ganito, parang i-customize mo yung mga gunpla mo, pero hindi mo naman na-enjoy yon. 'Di ba? So, ba't Mhm. kita pipilitin kung hindi mo naman na-enjoy? Kasi meron naman tayo kanya-kanyang Preference perspective kumbaga. o preference kung ano yung na-enjoy mo. Ako, kunyari, ikaw na-enjoy mo mag-snap build. Like, ito gusto ko ayoko mag-customize. Gusto ko mas masaya ako na nakikita ko siya na from runner tas assembling ko, yan na yun. Oh, kung ikaw masaya ka nang nagko-customize, good for you. Pero wag maipilit sa akin na hindi, kailangan mo mag-customize din. Or sabihin mo sa akin, wag ka na mag-customize. Sayang pera mo, sayang paint, sayang effort mo. Diba? Kumbaga, kung anong preference mo, kung saan ka masaya, go for it. Diba? Mhm. Kung saan ka masaya, tuloy mo lang. Hindi ka naman nagga-gunpla or kahit hindi gunpla, kahit ano pang hobby yan, hindi mo naman ginagawa yung hobby para i-please yung ibang tao. Kumbaga Mhm. para magpasikat, 'di ba? Kumbaga yung pasikat effect, ano na lang yun, kumbaga bonus na lang yun sa'yo na, ay wow, ang galing, nagawa niya yun, nanalo siya, or ang galing naman niya, parang ang dami niyang koleksyon, nagsasnap build siya, ganito, ganyan. Kumbaga, extra na lang yun. Kumbaga, parang, di ba, masarap kasi sa feeling na nakakatanggap tayo ng ng credit, Compliment, praise. compliment. Kumbaga, binibigyan ka ng compliment palagi na, si Sir Kevin, ang daming Gundam niyan. Si Sir Kevin, collector yan, maraming alam sa Gundam, sa hobby, hindi lang sa Gundam, marami siyang alam. Ganito. Kumbaga,
ano na yon, kumbaga bonus na lang yon sa'yo. Kumbaga na-enjoy mo na yung ginagawa mo, may nakaka-appreciate pa na iba. Tapos Mm. pwede ka rin maka-inspire sa kanila na, oh, kung gusto mo, oh, pwede ka naman mag-start eh. Kumbaga, Mm. wag tayo mag-gatekeep. Wag natin i-gatekeep Mm. na, hindi, kami lang dito, kami lang magaling mag-customize, kami lang magaling magbuo ng Gundam, kami lang collector. Kumbaga, ginawa Mm. yung lahat para ma-enjoy ng tao. Para ma-enjoy nating Mm. lahat. Hindi siya ginawa para makipagkompetensya ka sa iba. 'Di ba? Sa competition, Mm. oo, kalaban mo sila. Pero at the end of the day, after ng competition, ano pa rin kayo? Magkakaibigan pa rin kayo. Oo, magkakaibigan pa rin kayo. 'Di ba, Mm. share mo yung knowledge mo. Oh, ganito, magtanggal ng knob marks, ganyan. Parang, pagdating sa competition, magkalaban pa rin kayo. Pero it doesn't mean na kailangan nyo mag-away. 'Di ba? Parang, Kumbaga may the best man win, di oo, ba? ganun. 'Di ba? Saka hindi yung halimbawa, nanalo si ganito, hindi yung kung kailan tapos na yung competition, nagrereklamo ka. Dapat magreklamo ka doon sa during ng contest, Oo. di ba? At saka, wag ka na magreklamo kasi magreklamo ka kung yung kaibigan mo din yung nag-judge niyan. Eh, hindi naman eh. O, di ba? Limbawa, doon si GBWC. Sabi na, ba't di ako nanalo, ikaw nanalo? Eh, ayun, awayin mo si Mr. Kawaguchi, si Meijin Kawaguchi. Siya, awayin mo siya, nag-judge eh. Pero kung paano kung halimbawa bawa example syempre ang mga collector 'di ba mahilig mahilig gumawa ng mga speculation 'di ba? Paano kung halimbawa merong gusto manira sa contest tapos sasabihin, ay kaya nanalo to kasi kakontsaba ni manager to. Ano masasabi mo? Nako, parang ano yan ah. Parang medyo mahirap yan ah. Pero, Um, for me ah, unless siguro kaibigan ni Mr. Kawaguchi yan, pero mukha namang wala. Parang wala. o 'di Tsaka ba? yung isang judge, 'di ba? Mukha namang wala silang kaibigan dito sa Pilipinas na para sabihin Mm. na ipanalo mo 'yan, 'di ba? Mhm. Parang Kumbaga wala gusto namang lang ganun. gusto lang magpaano ng topic, 'di ba? Dahil syempre, depressed baka inggit, syempre, 'di ba? Di Oo, maiwasan 'yun, 'di ba? 'di ba? Magalit ka siguro kung halimbawa, ikaw Sir Kevin, tsaka halimbawa si Sir Eugene, kayong dalawa ni Sir Eugene ang judge. O tapos kunyari kaibigan ko kayo, tapos ako nanalo. Ayun, baka pwede ka paggawa ng mga theory na kaya nanalo yun si Gab, kaibigan niya si Silverge, tsaka yun si Sir Eugene, kaya yan nanalo eh. Pero kung wala ka namang bakit, 'di ba? Doon ka magalit sa judge, wag sa akin, 'di ba? Tsaka ibig Tsaka sabihin, kung may concern sila, dapat nagko-question sila sa Banday, hindi sa oo. ano, 'di ba? Hindi sa Tsaka ibig event, 'di ba? sabihin no, kung halimbawa, di ka naman nanalo, galingan mo sa susunod or, di ba? Ganun. Ganun naman. Hindi naman lahat ng sumasali nananalo. Kumbaga, Mhm. meron at meron talaga yan. Pero it doesn't mean na hindi ka magaling. 'Di ba? Si Sir Mhm. Alice, oh, 'di ba? Mhm. Ah, nananalo siya laging yung silver. Ibig sabihin ba na hindi siya magaling kasi lagi siyang second place? Hindi, sobrang galing nun. Kung makikita mo yung mga Mhm. gawa niya, ang gaganda ng diorama niya. Ibig sabihin, meron lang konting points yung nanalo. Pero it doesn't mean na hindi ka magaling. Kumbaga meron niyang Mhm. kanya-kanyang siguro, yung judge parang hindi niya lang preferred yan ngayon sa ngayon. Kumbaga mas nakita niya mas maganda to, mas malinis. Diba? Di sa Mhm. susunod, pwede mo improve. Siguro kailangan ko improve yung ganito, ganyan. Diba? Like, ganun. Pero do you think, Sir Gab, di ba, may mga iba rin nagbibigay ng misinformation, di ba? Pero do you think na kaya sila gumagawa ng ganito para mabuhay yung trend ng Gunpla? So do you think, is it appropriate na parang gagawa ka ng topic para lang ang dahilan is para magkaroon ng mapag-usapan at magkaroon lang ng trend yung Gunpla? Hindi. For me, yung lagi sinasabi na positive or negative is publicity is still publicity. Parang sa akin, kung i-hype mo yung hobby in a positive way, wag naman negative. Oo nga, Mm. kunyari, paiingayin mo, pero negative, ang pangit naman nun. 'Di ba? For example, yung Mm. mga ginagawa ng ibang vloggers or influencers, 'di ba, gagawa ng gulo, gagawa ng ingay para lang maging sikat. Pero ang tingin naman sa'yo ng Mm. mga tao, si ganito, ganyan, ang pangit naman ng ugali niyan. Sikat ka nga. 'Di ba? Pero ang pangit ng Mm. tingin ng tao sa iyo. Kumbaga, ganun din sa hobby. Kung gusto mo pasikatin yung hobby in a positive way, wag in a negative way. Kasi paano pa, halimbawa ako, kunyari bago lang ako, tapos nakita ko nag-aaway-aaway kayo sa Gunpla community, nagpapayabangan kayo. Bakit ko pagugustuhin sumali dyan kung ang toxic naman pala ng
environment, 'di ba? Mm. Meron like for example yung sa Gunpla Reklamo, 'di ba? Ang daming mga ano dun eh. 'Di ba? Kung Mm. ngayon kung ayaw mo ng toxicity, huwag ka sumali doon. Pwede ka pa rin naman Mm. mag-gunpla ng walang toxicity eh. 'Di ba? In your own world, gumawa ka, mag-customize ka sa bahay mo, mag-snap build ka. At least ikaw, nag-enjoy ka sa sarili mo. Hindi naman ginawa yung Gundam para kumbaga ma-enjoy, kailangan may kasama ka para ma-enjoy siya. Kumbaga ma-enjoy mo siya nang sa sarili mo lang. 'Di ba? Pwede mo siya Mm. i-share. Kumbaga bonus na lang yung nagkakaroon ka ng chaperon, di ba? Oo, kumbaga bonus na lang. Kunyari yan, 'di ba? Nakilala ko po kayo, nakilala ko sila Kevin, si Sir Eugene, sila Sir Arnie dahil sa Gundam. Pero kumbaga, hindi toxic yung relationship natin. Ay, si Sir Kevin, ganito yan, yan sa man ugali niyan. Walang ganon. Kumbaga, Mm. positivity. Ganun, wag na yung pwede ka magreklamo, 'di ba? As long as nasa lugar yung pagrereklamo mo. Pero kung wala naman sa Mm. lugar, bala ka na, wag ka na magreklamo. Or kaya kung gusto mo magreklamo, sarilinin mo na lang. Ganun, di ba? Mm. Wala namang masama magreklamo as long as tama naman yung narereklamo mo. Tsaka as long as healthy yung Oo, argument. oo, oo. Kumbaga yung nirereklamo ko mo or yung argument mo, ikabubuti naman ng Gundam community. Why not? 'Di ba? Parang, gawin niyo na lang ganito, mas maganda yan. Tapos mas makakabuti pala sa community. Eh di go. 'Di ba? Pero Hindi yung kung, sasabihin na, ay, bootleg ka kinokolekta mo, wala oo, kang mundo dito. Mga ganun. oo, 'di ba? Parang, di okay. Di wag. 'Di ba? So, sir, since na nabanggit natin sir, so to proceed naman with the next question sir, 'di ba? So pag-uusapan naman natin yung fiancé mo na si Ma'am Yasmin. So 'di Mm. ba matagal na rin kayo in a relationship. So sir, sa kung pag-uusapan natin yung relationship nyo sa mundo ng hobby. So paano ba nung time ba na nakilala ka ni Ma'am Yasmin is nagagantla ka na ba nung time na yon or nagko-kolekta ka na ba or late na niya na late ka na niya na nalaman na nag-aano ka nagko-collect. Hindi, nung nagkakilala kami ni Hani sa FEU. Pares kaming, Mm. nakikita ko na siya kahit hindi pa siya pumapasok pares kami kasing nasa student council nun. Pero hindi pa siya Mm. pumapasok, mas nauna akong maging student council kaysa sa kanya. Hindi pa siya Mm. napapasok, nakikita ko na siya. Kumbaga ano Mm. ko na siya na, yung ganda nun parang ganon. Nakikita ko na siya sa hallway, ganyan. Tapos Mm. nung napasok na siya, di yan, usap-usap kami, ganyan. Tapos hanggang sa, una kasi naging friends muna kami. Kaya talagang, ano yung relationship namin. Nagsimula sa friendship, tapos naging mag-boyfriend, girlfriend, ganyan. Tapos ngayon, fiancé ko na siya. Nung ano pa lang, hindi ko pa siya girlfriend, nag-ano na talaga ako nun. Kasi bata pa lang ako, nag-ano na ako sa laruan, sa gaming, sa mga consoles. Kumbaga hindi pa kami gamer tsaka ano na talaga ako, hobbyist. Tapos nalaman na Mm. lang niya nung naging kami na, yun, parang, sabi ko parang, naglalaro akong ganito, ganyan, mahilig ako sa ganyan, mahilig ako sa Marvel, mahilig ako sa mga action figures, sa mga statues, sa games, yan, mahilig ako. Which turns out na ganun din siya. Pero hindi lang siya Mm. mahilig sa collectionism. Kumbaga parang hindi mo in-expect na ganun din yung hilig niya. Oo, na hindi. Oo. Nagkatapatan lang kayo. Oo. Kumbaga, pag pinag-combine mo kami, para kaming combination. Kumbaga fusion, 'di ba? Fusion ni Vegeta tsaka ni Goku gano'n. Pag pinag-fusion mo kami, talagang doon kami sa geek world babagsak. Kasi siya, Mm. mahilig din naman ako sa anime, pero mas mahilig siya sa anime. Tapos ayaw niya nanonood ng anime na naka English dub. Gusto niya talaga naka-Japanese. Ano daw siya, nak-cringe daw siya pagka yung mga Filipino dub, English dub, gusto niya Japanese talaga. Yung ganyan. Mm. Basta mga ganon, talagang daw, mahilig siya sa anime. Tapos naano ko din siyang gumawa ng Gunpla. Pero hindi niya talagang kinareer. Kumbaga parang, Sunny, try mo to gumawa. Tapos nakagawa siya na nung master grade na Double O Quanta Full Saber tsaka yung Destiny na master grade. Tapos nakagawa pa siya nung Bear Guy. Ginawa niyang parang silver. Tapos na-enjoy naman niya Mm. paggawa. Pero sabi niya, pero wag mo na akong anuhin na sumali sa competition. Parang hindi ko, wala lang, trip ko lang, ganyan. Kasi dati nung nag-feed na nag-vlog kami, ganun lang, parang
yung binibideo lang namin na gumagawa, ganyan, ganyan. Ayan. Tapos, pagdating naman sa gaming, mahilig din pala siya. Like, Nintendo DS, mga ganyan. Game Boy Advance, yun, yung mga naabutan niyang consoles dati. Tapos, ang mahilig siyang game, Assassin's Creed, GTA, mga Red Dead. Tapos sa GTA, ang hilig niya yung Sila talagang, Ezio, yun, sila Ezio, ganyan. sila Altair. Yung mga hilig niya. Yung mga ganong game, medyo gusto ko naman pero hindi ko siya talagang para laruin. Baga doon siya mahilig. GTA, parehas kami maglalaro ng GTA, pero yung trip niya sa GTA, iba talaga. Like, papatay siya. Yung alam mo yun, yung open world, di ba? Yung sasagasaan niya yung nasa tapos tuwang-tuwa siya Tapos noon. yung Cheat Panzer, no? Yung mga ganon. Yung mga mahilig siya sa gano'n, na-enjoy niya yung gano'n. Tapos sabi ko, oh, honey, parehas pala tayong gamer, ganyan, ganyan. Tapos, yun, nakwenta din nga niya na ang mga una niyang handheld na gaming console is yung Game Boy Advance, Game Boy Advance SP, mga gano'n. Tapos nagkakantuhan kami sa mga games. Yun yan. Mm. Tapos, ang pinakamahilig siya na game, Sims. Yung Mm. gumagawa ng mga bahay, yan, Sims. Ah. Sims, tapos ngayon, medyo na-addict siya ngayon sa Genshin. Tapos, ano pa ba nilalaro niya ngayon? Sa Mm. Tekken, yan, nagte-Tekken din kami minsan, kaming dalawa yung naglalaban. Tapos, ayun, kaya medyo mas nagkasundo kami. Kumbaga parang medyo iisa yung hilig namin. Kumbaga sa akin, mas mahilig lang ako sa ganito, tapos hilig ko din naman yung ginagawa niya, tapos ganun din siya. Kasi naging Marvel fan lang siya nung niyaya ko siya na kunikwento sa kanya about Marvel, ganito ganyan, ganito si Ako Iron baga Man. nung nagustuhan niya, nag-research na rin siya. Ganun. Kumbaga, ano lang siya, parang, honey, ganito si Iron Man, ganyan. Tapos nagustuhan din niya, ganun. Pero kumbaga, kung siya lang mismo sa sarili niya, kumbaga parang hindi niya gagawin. Kumbaga Mm. parang naano lang siya sa akin, ganun. Tapos ganun din ako sa kanya sa anime. Pag sa anime, anong anime yan? Tapos pagka nagandahan ako, papanoorin ko din. Parang ganun. Mhm. Pero sir, 'di ba sa ano niyo sa relationship niyo sir, 'di ba syempre ang tagal eh. So sa usapang hobby kasi sir, 'di ba na minsan 'di ba na merong iba na magkarelasyon, 'di ba? Na magkasundo, merong iba na nagkakaroon ng disagreements dahil din sa hobby, 'di ba? Na which is na hindi rin good. So para sa inyo sir, para sa mga nanonood na may mga girlfriends, boyfriends or asawa, paano nyo ba na-maintain or nababalance yung financial at yung hobby at the same time yung relationship niyo? Number one, open communication. Mhm. Yun talaga yung sagot sa lahat. Open communication, dapat pag naging kayo, wala kayong tinatago sa isa't isa. Kumbaga, alam mo yan, like talagang wala, like kumbaga para kang naked sa harap niya, na talagang wala ka ikahihiya, ganyan, talagang ganun kasi kami. Like, wala akong Mhm. tinatago sa kanya, wala siyang tinatago sa akin. Lahat ng past ko, lahat ng past niya alam ko. Alam din niya yung sa akin. Tapos, kung iano ko siya sa hobby, kung halimbawa sa finances, ako Mhm. kasi hindi ako bumibili ng hindi niya alam. Hindi ako bumibili ng hindi siya pumapayag. Kasi siya yung, Mhm. kumbaga, nung bago pa lang kami, siya na yung parang pinag-aano ko sa finances. Kumbaga parang, mas magaling ka dito. So, ikaw dapat maghawak, ganyan. O kunyari, sasabihin ko lang sa'yo na, oh, honey, gusto ko ng ganito. Parang, for example, honey, gusto ko ng ganitong Gundam, ganito yung presyo. Pwede ba? Sasabihin niya, honey, wag muna ngayon. Medyo tipid muna tayo ngayon kasi may kailangan tayong ganito, bayaran, ganyan. Kumbaga, sinusuportahan niya ako. Pero hindi naman yung support na para ikasama ko na kahit wala kaming pera. O sige, susuportahan kita dahil gusto mo yan eh. Kahit wala tayong pambayad, wala tayong pera. Mali yun. Tapos doon naman Mhm. kasi di ba iba parang, ako ko, natitrip lang parang pinibigilan yung partner na, wag ka na magganyan, ganito, ganyan. Na-enjoy mo yun. Kasi kung mahal mo naman talaga siya, at nakikita mo siyang masaya, hayaan mo siya as long as hindi nakakasama sa relasyon nyo or sa finances nyo. Ngayon, kung Mhm. halimbawa, nagsiselos ka doon sa ginagawa niya, sabi, puro gandam ka na lang, wala ka ng oras sa akin, medyo kailangan pag-usapan niya yun.
Kumbaga parang i-balance mo din, wag na na-girlfriend ka nag-partner-partner ka tapos hindi mo naman siya bibigyan ng quality time. Pangit din Mhm. 'yon, katagalan. 'Di ba? Kumbaga Mhm. hindi rin tatagal yung relation. Sana hindi ka na lang nag-girlfriend o sana ang hinanap mo kasambahay na anytime lang na kailangan mo, nandyan siya. Ngayon, dapat Mhm. may balance. Like, hindi sa lahat ng oras ay diyan ka lang nakafocus. Kumbaga, ganun Mhm. yung relationship namin eh. Kumbaga, parang, Mhm. oh honey, ganito, ganyan. Susuportahan niya ako. Ganun din ako sa kanya. Pag may sinabi siya, honey, bibilangan ganito, ganyan. Tapos tatanong ko, oh, kaya ba natin? Oo, kaya natin. Parang hindi naman tayo magigipit this month. Ganun. Mhm. Iba-balance mo din kasi naranasan na naming, ano eh, naranasan na, hindi naman mag-zero, pero naranasan na naming mabaon sa utang. Maga ganon. Kasi dati binigyan ako ng mother ko ng extension ng credit card. So, Mhm. dahil hindi naman sa akin, gamit lang ako ng gamit. Sige, kay mama naman to eh. Ganyan, ganyan. Tapos nung bayaran na, wala akong pambayad kasi ano eh, kumbaga wala akong takot eh. Kasi kumbaga hindi ko man siya mabayaran, mother ko sasalo. Eh hindi ganun. So, kami din nagbayad. So, kumbaga, nag, ano kami, like, matagal na panahon na hindi kami gumastos para lang maipon yung mga ginastos ko before. Na which Mhm. is, sa akin, na-realize ko din na okay lang pala na nangyari yun. Kasi kung hindi siya nangyari sa akin, hindi ako matututo. Kumbaga, Mhm. okay lang magkamali ka as long as matuto ka dun sa pagkakamali mo. Huwag mo na ulitin. Kung alam mong masama at alam mong makakasama sa'yo, huwag mo na ulitin na experience mo na. Gusto mo ba ulit ma-experience it? Baka sa susunod na ma-experience mo, mas malala pa. 'Di ba? Kung halimbawa ulitin ko siya, baka this time talaga hindi na kami makabangon, 'di ba? So, kumbaga, at least 'yun, natuto ako like nakabayad kami, okay na yung finances namin. Um, Hindi na kami umuutang. Ngayon, dati kasi parang sabi, ah, honey, gusto ko nito, utangin na lang natin. Ngayon, hindi na kami bumibili. Sabi ko sa kanya, nung natuto na kami, honey, simula ngayon, hindi tayo bibili ng kahit na anong luho natin na utang. Gusto ko kung bibili tayo ng kung ano mang luho yan, eh, cash. Or kung gusto mo man i-credit card, yung meron ka naka-ready pang bayad. Kumbaga, Mhm. hindi mo iintindihin. Kumbaga parang, sige, credit card natin para pwedeng points, ganyan. Pero as long as nakatabi yung pambayad sa kanya, kahit na anong mangyari, okay yon. Pero kumbaga, inutang mo siya ngayon tapos ang gagawin mong reason, eh sasahod naman tayo next month eh, doon mo pa. Eh paano kunyari bigla kang tinanggal sa trabaho or kaya bigla kang tinakbuhan ng kumpanya tapos zero kayo. Ano pang babayad mo doon? Eh di baon ka na naman sa utang. 'Di ba? Mhm. Dapat ganun talaga. Like i-balance mo yung walang masama mag-hobby ka na mag-hobby buong buhay mo, walang masama diyan. As long as alam mo yung limit mo, alam mo yung capacity mo, alam mo yung dapat at hindi at tamang gawin, okay 'yun. Basta Mhm. matuto ka dun sa mga pagkakamali mo. Mhm. Yun. Kaya lang Pangit! Narinig mo yung sinabi niya! Hindi, pero syempre 'di ba sa hobby sir, 'di ba na tama ka naman 'di ba? Kami ng asawa ko, magkasundo kami sa bagay eh. Actually ang asawa ko hindi man niya totally 100% hilig yung hilig ko, pero nandun yung nababalance ko rin. So halimbawa, maghiwalay ka sa savings mo, maghiwalay ka sa para sa luho mo, 'di ba? Tsaka isa pa 'di ba parang tama rin naman na hindi ka naglilihim eh. Transparency Mm. tawag. So halimbawa sir, 'di ba nabibili ako ng ganito, at least mahirap kasi yung gagastos ka na hindi niya alam, what if kung emergency, tama ka doon. Mm. Tsaka kasi parang ano eh, kumbaga halimbawa ako bumili ako ng item na gusto ko, mas maganda rin na bigyan din natin ng reward in return yung mahal natin kung ano gusto Mm. nila. Kasi 'di ba pag we manage to balance it all the way, parang ano na 'to eh, parang mangyayari is yung trust niyo sa isa't isa tsaka yung pag-balance niyo sa pera, parang madali na lang yun. Tapos hindi niyo na Mm. pala alam, meron na kayong nai-invest pa kahit na gumagastos kayo. Oo. Tsaka pagka kasi naging malihim ka at pinagdamutan mo ng pera yung asawa mo, meron kasi ganitong ano eh, hobbyist eh. Bawa sumasahod, tapos kukunin yung pera sa sarili, tapos walang ititira sa pamilya. Baka mangyari na lang is pagka mali yung ginawa mong desisyon sa finances mo, mangyari is baka yung pamilya mo pa ang maging Ah, against doon sa iyo at magiging turnout,
baka yun pa yung magiging mitya ng paghihiwalay niyo. Tama ba ako? Oo, tama. Tsaka hindi lang yun, pwedeng maghirap yung buong pamilya. Halimbawa, may anak ka na. Kawawa naman yung anak mo. Diba? Unahin mo muna yun. Like, balance talaga. Yun talaga Mm. balance. Kasi, mahirap, lalo ngayon. Dapat talaga matuto ka pag sinabing hindi kaya ngayon, tanggapin mo. Ibig sabihin, hindi pa siya para sa'yo ngayon. Kung hindi mo man siya makuha, halimbawa, meron akong gustong kit, tapos nawala na yon, tapos hindi ko nabili. Ibig sabihin, hindi siya para sa akin. Baga Mhm. tanggapin mo yun. Alam nga naman, pilitin mo, tapos ang kapalit naman yan, naghiwalay kayo. 'Di Mhm. ba? Halimbawa, Mhm. katulad po ngayon, medyo naglalaylo kami sa hobby ngayon kasi ikakasal kami. So, kumbaga, medyo mas tinutuon namin yung funds namin para sa kasal. Kumbaga, parang, oh, Mhm. honey, hinay-hinay muna tayo ngayon. Kumbaga, ipunin muna natin to para dito. So, wag ka munang gagastos ng mga about dyan sa hobby na hindi mo naman kailangan pa sa ngayon. So, ganun, matuto ka na tumanggap na ito yung sitwasyon nyo, tanggapin mo at matuto ka doon at wag kayong parang sabi nga ni Bitoy, 'di ba? Pwede kang maging pusong bata, wag isip bata. Pwede naman yan, 'di ba? Tama naman sinabi ni Sir Bitoy eh. 'Di ba? Pwede kang Mhm. maglaro kahit matanda. Pwede naman maglaro, wala namang masama doon. Ibig sabihin ba, pag matanda ka na, naglaro ka na, may tama ka sa utak na, ba, ang tanda na, naglalaro pa din. Ba, kung na-enjoy niya yun, wala naman siyang tinatapa ka ibang tao, 'di ba? Why not? So, Mhm. huwag kang mag-iisip bata na dahil gusto mo to, kahit anong mangyari, gusto mo to, bibili mo to kahit maghirap ka. Mali yun. Kasi ikaw, at the end, ikaw din maghihirap, hindi mo rin magugustuhan yung magiging consequences nun. Mhm, 'di ba? Pero sir, 'di ba sa ano, 'di ba syempre mag-fiancé na kayo eh. So lalo na syempre kakasal kayo, magkakaroon kayo ng sarili niyong pamilya. So what do you think do you see in the future when you have your family, when you have your child? Do you think na yung anak niyo ba is i-inherit mo rin ba sa kanya yung mga natutunan mo sa larangan ng hobby o hahayaan mo siya na gawin yung gusto niya? Hayaan ko siya, bibigyan ko siya ng freedom. Ngayon, halimbawa, nakikita niya na, si daddy ka pala, mahilig magganto. Ngayon, kung nagka-interest siya doon, ay bibigay ko sa kanya yung 100% ng knowledge na meron ako doon. Pero hindi para ipilit ko sa kanya. Na hindi, anak, kailangan ko ano yung hilig ko, ito rin hilig mo. Diba? Mhm. Masasakal siya. Kahit naman sino, kahit hindi anak eh. Kumbaga, sa partner. Kaya pinilit ko siya, hindi naman siya mahilig mag-gunpla. Honey, pagka hindi ka nag-gunpla, break na tayo. Wala Mhm. nang tatagal sa'yo unless makahanap ka nung katulad mo. 'Di ba? Mhm. Tsaka sir, 'di ba Ganun. parang ano, 'di ba? Parang sa buhay kasi natin sir, 'di ba, na lalo na siyempre ito, topic din ng pamilya 'to, 'di ba? Alam ko sir, yun siyempre wala pa kayong family sa ngayon, 'di ba? Lalo na sa may mga ikaw siguro may kamag-anak ka din sir, 'di ba? Na bata, 'di ba, laging perspective ng mga kolektor na kapag may bata sa bahay, sira ang laruan natin. Hmm. Pero sir, 'di ba, para sa iba sa panahon ngayon ng henerasyon na kumpara sa henerasyon natin na mas madali ba ma-educate ang bata sa pagpapahalaga ng laruan kumpara sa dating henerasyon? Mas madali ba sa atin ngayon yan? Feeling ko parehas lang. Ang pinagkaiba lang kasi, internet. Dati naman kasi, kaya lang hindi naman natin nakikita kung paano, for example, sa mga artista, di ba? Yung mga artista naman dati sa TV lang natin nakikita yan eh. Na wala naman, Mm. hindi naman natin sila nakikita sa internet. Ngayon, hindi naman porket hindi mo nakikita, hindi na nangyayari. Mm. Tama, 'di ba? So for example, ako, parang inaano ko sa anak ko na, oh, ganito 'yan, hindi 'yan basta-basta nilalaro, ganito ganyan. So, feeling ko pares lang naman 'yon. Syempre, ganun din naman pag tinuro mo siya sa kanya ngayon. Dati lang siguro, ngayon I mean ngayon lang siguro pwede mo ipakita sa kanya. 'Di ba? Mas maano kasi yung mga bata ngayon eh, mas tech savvy eh compared sa panahon natin noon. Hindi pa naman kasi ganun kaano yung tech. So, Mm. siguro naman, pag nakita niya, ay, ganun pala yun, mas valuable pala. Dati kasi, ano Mm. lang, by mouth. Like, oh, wag mo anuhin niya, masama yan. O kaya papaluin mo, di ba? Dati kasi, ngayon kasi, panalo mo, child abuse agad eh. Dati, di ba, pag Mm. dinisiplina tayo ng mga magulang natin, talaga namang, ano, di ba?
Talaga naman kung meron lang social media dati, child abuse din yun, di ba? Kaya feeling ko mas, mas medyo matino yung dati dahil nakakaano ng, ano ba, bakal na kamay, gano'n. Di ba? Onting papaluin ka ng tsinelas, ng walis tambo, ganyan. Ba Mhm. talagang titino ka talaga dati. Pero hindi ko sinasabi na hindi matitino yung mga bata ngayon. Depende lang talaga sa pagpapalaki, kung paano mo pinalaki, ganun. Kasi Mhm. based nga din sa iba, kahit naman, though hindi, syempre wala pa naman tayong anak, wala pa ako anak. So, hindi ko pa siya na-experience. Pero Mhm. kumbaga, kung ano man, wag mong planuhin. Kapag nandyan na, tsaka mo siya harapin. Hindi naman masama magplano eh. Pero minsan kasi kahit iplinano mo, tapos di naman natutupad, di ba? So, Mhm. kapag nandyan Kumbaga na, parang ano na lang, parang kumbaga alalay ka na lang. So kumbaga mm hindi mo na ginagawa. Oo. Kasi kunyari, plinano mo ngayon, pag nagkaanak ako, gagawin ko siyang ganito. Eh, hindi siya naging ganon. O, edi disappointed ka din. Di ba? Mhm. So, Yung kung ano, tipong sabi mo gusto mo siya maging collector pero sports-oriented pala siya, no? Oo, 'di ba? Ay, ibig sabihin ba na hindi na ako proud sa'yo kasi hindi ka naging collector, mas hinilig mo yung sports. Hindi naman ganun 'yun, 'di ba? Mhm. Pero sir, question ko na rin sir, 'di ba, na syempre mag-fancy na kayo, malapit na rin yung wedding ninyo. So syempre sir, ito na rin yung ask ko para sa iyo. Will there be a possibility for a last dance ng Gunpla YG at isang sa Gabriel Santos na bumalik sa action itong GBWC 2024? Ay, Possible ba? naku, yung GBWC ito medyo malabo. Malabo, malabo pa ngayon makasali sa competition kasi una sa Mhm. lahat, busy kami sa work. Ang time ko lang talaga, if ever man, na gagawa ko, kunyari magka-customize ako, ang time ko lang talaga, weekend. Tapos Mhm. syempre dahil inaasikaso namin yung wedding namin, kailangan niya punta kami sa simbahan, mag-asikaso ng mga requirements, mga ganyan. So talagang limited yung time namin sa ngayon. So kung sali sa competition, malabo. Medyo malabo pa. Siguro in the Pero may future. possibility. Sa future, siguro. Oh, hindi ko pa, hindi, ayoko magsalita ng tapos na, sa future sasali ako ganyan, tas hindi naman. Mhm. Pero Pero gusto yung ko, Gunpla YG mo, will there be a possible na ibalik nyo pa? Or will there be a possible appearance this pa? year din, Mhm. Or sa or mga sa susunod taon? future? Sa future Sa future. siguro pagka sinipag ulit kaming mag-vlog, ganyan. Pagka Mhm. talagang nagkaroon ng time. Kasi masaya naman kami sa ginagawa namin dati na nagvo-vlog eh. Kaso nung siguro dahil nga nag-pandemic na din, tapos siguro dala na rin ng medyo na burnout doon kasi halos nung kasagsagan pa nung Gunpla by YG, halos araw-araw kami nagsushoot. Eh, syempre, pag magka-customize ka ng Gunpla, ayusin mo yung camera mo. Kami nagsushoot, kami nag-edit. Diba? Kumbaga, medyo na-burnout. Medyo na-burnout din kami. Tapos sumabay, biglang nag-pandemic. Pero Mhm. kung balik, gusto ko bumalik. Pero siguro, it's not the time for me pa. Hindi pa siguro ngayon. Siguro sa future. Yung talagang pag talagang stable na talagang kahit ilang kit bilhin ko okay lang, ganyan. Or kung anong gamit man ang kailangan kong bilhin talagang ano talaga, well-funded na sige ani gumastos ka ng ganyan, okay lang, ganon. Pero sa ngayon Mhm. na medyo nag-iipon kami for our future and for our wedding, medyo hinay-hinay muna. So sa competition, malabo. This year, malabo. Mhm. Talagang hindi muna. So sir, if you're going to describe your hobby at ang iyong future wife in one word, ano siya at bakit? Oh man. Mhm. Ano, sa human ano ba? Sa human perspective, everything. Yan. Yung word na everything. Kumbaga Bakit? kasi yung fiancé ko, siya yung mundo ko eh. She's my everything. Kumbaga sa kanya kasi mas marami pa siyang alam kaysa sa parents ko. Kumbaga, gano'n naman talaga eh, 'di ba? Kung sino yung makakasama mo, makakasama mo for a very long time, sa kanya mo sasabihin lahat, ganyan, ganyan. Pero it doesn't mean na tinatago mo lahat sa parents mo. Kumbaga, meron lang silang mga hindi alam na alam ng kapartner mo. May ganun. Kumbaga, siya lahat. Kumbaga, she's my everything. Tapos, ganun din sa hobby. Hindi lang sa Gundam. Kumbaga, yun yung nagiging, yung hobby, yung nagiging parang way ko na hindi ma-stress sa Mhm. tunay sa tunay na buhay.
Gano'n. Kumbaga, yung hinaharap natin everyday, kumbaga, siya yung outlet ko for, for parang hindi ka ma-stress, pampatanggal ng stress, ganyan. Lalaro ka ng Mhm. game, gagawa kang gunpla, ganyan. Or basta makita Mhm. mo lang yung figure, masaya ka na nun. Kumbaga, Mhm. ganun. Kumbaga, yun yung Mhm. their, yung fiancé ko, tsaka yung hobby, yun yung bread and butter ko. Parang, yun yung nagpapasaya sa akin. Ganun. And there possible success in the future, di ba? Yun. Sana. So, since na nabanggit ko yan, sir, so, ito yung last question na gusto ko maitanong na laging tinatanong ko sa aking mga guests sa podcast na to. So, sir, sa mga bagong henerasyon na papasok sa hobby, especially sa mga couples na aspirants na in the future na makikilala at magiging magpo-post or magbabahagi na kanilang inspiration stories or motivational stories sa mundo ng hobby. Ano yung may papayo mo sa kanila na moving forward is patuloy pa rin nila na mahalin no kanilang ginagawa lalo na sa hobby, especially sa gambling. Hmm. Sa mag-partner naman, huwag niyong pigilan yung isa't isa dun sa kung saan siya masaya. Kunyari, masaya siya maggawa ng Gundam. Huwag mo siyang pigilan. Kung totoong mahal mo siya, dapat maging masaya ka kapag nakikita mo siyang masaya. Pero sabi ko nga kanina, learn to balance. Learn to balance yung time na binibigay mo dun sa hobby and dun sa partner mo. And dun syempre sa buhay nyo na ginagalawan. Tapos, yung isa naman, pagdating naman sa hobby, kasi hindi din naman natin maiiwasan na minsan nababurnout tayo, wala namang masamang maburnout or mapagod. So, pwede ka naman magpahinga. Anytime naman nandyan yung hobby eh. Anytime nandyan yung Gundam. Anytime, kunyari, tumigil ka for how many years. After how many years, meron ka pa rin mababalik ang hobby. So, huwag kang matakot or huwag mo isipin na pag na-burnout ka, ayoko na, tigil na ako. Tapos, yun na yun. Kumbaga, pwede ka magpahinga. Pahinga ka. Kung gusto mo, magpahinga ka ng 20 years. Tapos, tsaka ka lang bumalik sa hobby. Wala namang masama dun eh. Kasi as long as na-enjoy mo siya at wala namang pumipilit sa'yo na gawin yun, yun yung totoong happiness. Kumbaga, basta meron kang freedom na magawa mo yung gusto mo, go for it. Basta wala ka ring tinatapakang iba. Ganon. So, sa mga magpa-partner, basta continue on supporting each other. Huwag niyo pigilan yung isa't isa kung saan sila masaya. And pagdating naman sa finances, learn how to balance, gawin niyo yung tama, at matuto kayo sa pagkakamali niyo. Yan lang. Sir, nakamute. Yan. So, sir, before I end this podcast, sir, so I will give you this time para i-shoutouts. Meron ba kayo gustong i-promote or pasalamatan on this podcast? So, I will give you this time, sir. So, take it away. So, syempre, thank you, Sir Silverge, for inviting me to this podcast. And syempre, shoutout ulit sa aking napakagandang fiancé. Shoutout sa aking future wife. Thank you so much sa lahat ng support and love na binibigay mo sa akin and sa family ko. And shoutout ulit sa Happy Ali, kila Sir Arnie, kila Kevin, kila JP Siege, kay Sir Mark Mediavilo, shoutout po sa lahat. And syempre, shoutout sa buong Gundam community dito sa Pilipinas at sa buong mundo. Continue loving our hobby and ayun, basta mag-enjoy lang kayo sa Gunpla hobby and ayun, basta enjoy lang. Yan. Yeah. So, isa na namang panibagong episode na natapos dito. So, sir, ako'y patuloy na nagpapasalamat po sa inyo, sir, na nakapagbahagi kayo ng kaalaman at ninyong experience sa hobby. And sana po na itong mga napag-usapan natin is ito yung magsisilbing wake up para sa kanila. Para moving forward is patuloy nila na ma-enjoy at makapagbahagi din ng kaalaman sa mundo ng hobby. So before I end this podcast, huwag kalimutan na mag-follow or mag-subscribe sa aking Facebook, YouTube, TikTok, and Instagram na Silver's Toys and Gantla Family para maging updated kayo sa aking mga toys, Gantla reviews, or usapang hobby episodes. So hanggang dito na lang tayo guys. Maraming salamat po sa lahat ng mga nanood. Happy collecting and God bless. See you next time dito sa Usapang Hobby. Maraming salamat po.
Thank you po.